Master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka lang sa ating channel, please click the subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. Huwag niyo po sana i-skip yung ads natin dahil malaking bagay na po yun sa ating channel. So, simulan na natin ang ating kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 3001, 3020. Kabanata 3001. Sumuko ang mga manloloko. Narrow-minded thinking lang yan. Hindi mo makita ang malaking larawan. Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Kami ay nagbabantay sa isang super spiritual na linya ng ley na hindi bababa sa isa sa ilalim ng South Pole. Walang pakialam na sabi ng lalaki. Ano, mababaliw na si Smythe at ang iba pa nang marinig iyon. Hindi nila inaasahan na ang mga puwersa sa likod ni Zarain ay umaasa din sa isang super spiritual na linya ng ley upang mabuhay. Kasabay nito, naunawaan din nila ang dahilan ng kanilang nakakatakot na kapangyarihan. Ang pagsabog ng super spiritual na linya ng ley sa ilalim ng South Pole ay sapat na upang baguhin ang buong mundo sa ganitong estado. Maaari lamang isipin ng isa ang bilang ng mga likas na lumitaw sa buong mundo at ang bilang ng mga Diyos na nilikha. Gayunpaman, ang mga puwersa sa likod ni Zarain ay isa pang super spiritual na linya ng ley na hindi bababa sa isa sa South Pole. Sa makatuwid, ang mga gawain ni Levi ay talagang walang halaga sa kanila. Ito ay hindi kahit isang patak sa balde. Hindi sila maaabala sa lahat, at hindi rin sila magkakaroon ng murang ideya sa kanilang isipan tulad ng Smiths. Hindi na kailangang subukang makuha ang mga kahinaan. Hindi sulit ang kanilang pagsisikap na tulungan si Levi. Gaano man karaming mga hitsura ang mayroon si Levi, sila ay isang fragment lamang ng super spiritual na linya ng ley sa ilalim ng South Pole. Ang sekreto sa mga nakita ni Levi ay hindi isang misteryo sa kanila. Ang piraso ng impormasyong iyon ay sadyang nakakagulat para kay Smythe at Neil. Bago ito, wala silang konsepto ng mga puwersa sa likod ng Zarain at walang anumang sanggunian upang sukatin ang kanilang lakas. Ang alam lang nila ay makapangyarihan sila, lalo na kapag sila ang sumuporta kay Zarain sa lahat ng makabagong teknolohiya. Gayunpaman, lahat ng iba ay malabo, at wala silang tumpak sa konsepto. Ngunit ngayon, ang reference object na mayroon sila ay ang super spiritual na ley line. Noon nila sa wakas na pagtanto ang laki ng puwersa sa likod ni Zarain. Ito ay lubhang nakakatakot. Ang lakas at kapangyarihan ay kitang-kita sa kanila na gumagawa ng paraan. Bagamat nagpapagaling lang ito ng lason, ipinakita nito ang lakas nito sa maraming aspeto. Nang nasuri lamang ni Shield ang ilang bahagi ng mga lason, maaari na nilang ganap na gamutin ito. Ang pagkakaiba sa pagitan ay talagang isang malaking agwat. Levi, hindi mo siguro naisip na ang lason ng anak mo ay magagamot na, di ba? Nakangiting sabi ni Smythe. Naturally, ang pag-iisip ay hindi kailanman nangyari kay Levi na nasa isang estado ng desperasyon. Walang pag-asa, kahit anong pilit niya. Bagamat pansamantalang itinigil ng icebed ang lason ni Forlivia, walang paraan para malunasan ito. Sa una, inilagay niya ang kanyang pag-asa sa ecclesiastic order sa Erudia. Si Troy at ang iba ay naghanap araw at gabi, ngunit wala silang mahanap na kahit isang bakas ng buwan. Nagdududa siya sa pag-iral nito at naisip niyang pinaglalaroan siya ng mga mata nito. Hindi niya lang mahanap ang mga ito. Sabik niyang hiniling kay Doktor. Kung hindi, papatayin niya ang lahat kapag nalaman niya ito. Hindi nagtagal, kumalat ang kanyang anunsyo sa buong mundo. Gayunpaman, pinagtawanan ng lahat si Levi sa paggawa ng banta na iyon matapos siyang matalo sa Terendia. Tinanggap siya ng lahat bilang tanga. Nakatanggap din si Hydra ng balita. Palakas din ng palakas ang kanilang team sa mga resources na kanilang niloloko. Nang makita nila ang announcement ni Levi, lahat sila ay humagalpak sa tawa. Levi, hindi lang namin niloko ang resources mo, sinira rin namin ang blood alteration record. Patuloy ka naming pipigilan. Hindi lang sa nakaraan, kundi sa hinaharap din. At magpapatuloy kami hanggat hindi mo hahanapin si Idre para sa paghihiganti. Gusto mo sumuko na tayo? Mangarap ka. Paulit-ulit lang namin kayong lilanlangan. Si Hydren ay labis na mayabang.
Pagkatapos ng ilang pag-ikot ng negosasyon sa Zyperia, nagpasya silang magpadala ng mga mensahe sa Terendia upang talakayin kung maaari nilang sabihin ang mensahe ng sikreto ng mga sumusunod ni Levi o maaari silang maghatid ng kahit isang piraso ng pie. Sa labas ng Tyhaven, isang nakakatakot na aura ang bumalot sa buong Tyhaven nang dumating ang Titan Lord bilang isang kinatawan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3,002. Hindi kumbinsido. Gaano kalakas? Dapat siya ang pinakamalakas sa mga bathala. Higit sa 900 sa ating mga Diyos ay hindi kailanman ganito kalakas. Bulalas ni Godric III. Hindi nag-iisa si Titan Lord. May isa pang 8 Diyos na dumating. Lahat sila ay napakalakas. Kahit na ang mga Diyos-Diyosan ay inuri ayon sa kanilang rating ng panganib. Ang Titan Lord ay kabilang sa mga deity na gumamit ng mga kagamitan na enerhiya sa kanilang mga katawan ng sukdulan. Sa wakas, tinanggap ni Godric III ang Titan Lord at iba pa. Pinagmasdan siya ni Titan Lord at nakangiting sinabi, "Godric III, I see your keep a low profile. Hindi ka man lang nagdala ng Diyos. Tama na yan. Walang kahit isang Diyos sa buong Tyhaven. Nasaan ang libu-libong mga Diyos ng Terendia? Hindi lang iyon, wala kahit isang inaasam-asam o sino mang taong malapit na maging isang Diyos." Pagkatapos ng pagmamasid, ang Titan Lord at ang iba pa ay nagsabing kanilang kamangha-mangha. Nagkatinginan sila, at ang unang pumasok sa ay ang lahat ng mga Diyos-Diyosan ng Terendia ay malamang na lumabas sa isang misyon, at ang misyon ay tila may kinalaman sa sikreto ng mga isip ni Levi. Well, wala silang pansamantala. Si Godric III ay bumuhos sa malamig na pawis. Kapag nalaman nila, baka lamunin nila si Terendia. Kaya naman, hindi siya naglakas loob na sabihin sa kanila. Lahat ng iba ay nanginginig sa takot. Pagkatapos ng lahat, ipinadala ni Zyperia ang isang tao pagkatapos na maalis ang lahat ng kanilang mga Diyos. Natural, sila ay magiging balisa. Gayunpaman, para kay Titan Lord, ang kanilang pagkabalisa ay tila natatakot na sila ay tanungin sila tungkol sa sikreto sa mga pagbabago ni Levi. Kung baliktaran ang roles nila, kabahan din sila. Ngumiti si Titan Lord at sinabing, "Nandito kami para sa isang bagay. Gusto naming magtanong sa sikreto tungkol sa mga huli ni Levi, at kung paano gagamitin ang mga susunod sa hinaharap." Oo, naniniwala ako na hindi kakayanin ni Terendia ang mga hitsura ni Levi ng mag-isa, tama ba? Nais naming mag-alok ng tulong. Mapagpanggap na nagsalita ang Zyperian Messenger. Nandito lang sila para kumuha ng isang piraso ng pie. Sa madaling salita, gusto lang nila ang sikreto sa mga uri ni Levi. Gayunpaman, sila ay mga mapagkunwari, at hindi sila nang ahas na ipahayag ang kanilang tunay na motibo. Well, inasahan na ito ni Godric III. Talagang nakakabaliw ang paksang pinag-uusapan. Sir, plano mo bang kunin ang lahat para sa iyong sarili at ayaw mong ibahagi? Ngumiti si Titan Lord at sinabi. Sa sandaling ito, si Godric III at ang matataas na opisyal ng Terendia ay napunta sa isang estado ng hysteria. Hindi sila nakipaglaban, sa takot na baka magalit si Zyperia at magsisimula ng digmaan. Ngunit hindi rin sila maaaring makipagtulungan sa kanila. Wala silang alam tungkol sa sikreto ng mga mali. Teka, hindi yon. Alam nila ang tungkol sa sikreto sa mga mali ni Levi. Minsan ay sinabi sa kanila ni Levi na ang kanyang mga hitsura ay nagmula sa rank 1 rank 2 na restricted areas. Ngunit iyon ay nagtatrabaho lamang para kay Levi. Siya lang ang makakakuha ng ganoong karaming mali mula sa rank 1 restricted area. Walang ibang makakaya. Kahit sabihin pa nila sa kabilang partido ang sikreto, wala ni isa sa kanila ang maniniwala. Ang mga Zyperian ay kukunin lamang silang mga tanga. Sinusubukan mo bang itago ito sa amin? Tanong ni Titan Lord. Nakita namin ang 10 ng kanyang sasakyang panghimpapawid na naghatid ng mga nabubuo dito. At kung hindi niya sinabi sa iyo ang tungkol sa sikreto ng kanyang mga pangibabaw, hahayaan mo pa ba siya? Pinindot ni Titan Lord. Ngumiti si Godric III at sinabing, hindi kami nakatanggap ng kahit na ano sa mga pagbabago ni Levi. Tungkol naman sa sikreto ng kanyang mga resources, nakuha niya ang mga ito mula sa rank 1 restricted area. Binigyan sila ni Godric III ng pansamantalang sagot. Gayunpaman, wala sa kanila ang naniwala sa kanya. Ngumisi si Titan Lord at sinabing, medyo nakakainsulto.
Hindi mo ba natanggap ang alinman sa kanyang mga mali? Bullshit. Oo. Bagamat maraming nakikita sa lugar na pinaghihigpitan ng rank 1, marami rin ang mga hayop. Paano niya naabot ang mga nakikita? Paano ma-explore ni Levi ang rank 1 restricted area ng mag-isa? Tingin mo tanga kami. Sa tingin ko ayaw mo lang sabihin sa amin. Gusto mong makuha ang lahat para sa iyong sarili. Pero hahayaan ba natin itong dumausdes? Biglang nagtaas ng tono si Titan Lord, at naging malamig ang kapaligiran. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 3003, Miracle Doctor. Biglang nagalit si Godric 3. Oo, kaya ano? Sinasabi nila na si Zyperia ang pinakamalakas sa mundo, pero hindi natatakot si Terendia. Halika at pagnakawan kami. Punta tayo sa gyera. Hindi kami natatakot. Tama na yan. Punta tayo sa gyera. Hindi kami natatakot. Naintindihan naman ng iba ang sitwasyon at galit na nagsisigawan. Kung patuloy silang magiging masunurin at mahihiyain, sila ay aapihin ng Titan Lord. Pagkatapos, lahat ay malantad. Kaya naman, kinailangang maging matigas si Terendia para pigilan sila. Mas nababagay din ito sa pagiging agresibo ni Terendia. Gaya ng inaasahan, si Tian Lord at ang iba pa ay nataranta, at tumingin sila sa kanila ng may kain na hinala. Ang paraan ng pagtugon nila sa Titan Lord ay tila handa na silang lumaban. Kung ganoon, aalis na tayo. Batay sa kanilang saloobin, hindi makatuwiran para sa Titan Lord at sa iba pa na idiin ang bagay na ito. Kung hindi, maaaring kailanganin talaga nilang pumunta sa digmaan. Nang makabalik ang mga Zyperian sa kanilang bansa, iniulat ng Titan Lord ang kanilang mga obserbasyon sa mga matataas na opisyal. May mali kay Terendia. Ang kapaligiran sa buong Tyhaven ay walang buhay at mapanglo na parang dumaan sa malawakang paglipol. Ang lahat ng kanilang mga deity at deity prospect ay wala din. Kakaiba talaga. Pero persigido sila. Tumanggi silang ibunyag ang mga sikreto sa mga nakikita kahit na ano, pabayaan na alam ang mga ito. Kung pipilitin natin sila ng sobra, baka kailangan nating pumunta sa digmaan. Pagkatapos ay magpadala ng isang malaking bilang ng mga tao upang bantayan ang Terendia. Hayaan ang aming mga tao na nakita ang bawat kilo. Ngayong alam na nila ang sikreto ng mga resources ni Levi, tiyak na may gagawin sila. Hanggat binabantayan natin sila, malalaman kung saan nanggaling ang mga nakikita natin. Bulalas ng isa sa matataas na opisyal. Ang lahat ay nagpalakpakan at nagpuri, napakabait na hakbang. Kaya naman, wala silang naisip na iba pang ideya maliban sa pagsubaybay sa Terendia. Walang handang tumanggap ng bounty pagkatapos ipagpalagay na kinuha ni Terendia ang lahat ng mga bagay ni Levi. Malalim ang iniisip ni Levi habang nakikitang tumpok ng mga kristal na nagmumula sa enerhiya at nagagawang damo sa kanyang harapan. Sino ang nagsabi na kinuha ni Terendia ang lahat ng aking mga hitsura? Halatang mas marami pa ang naipon ko sa kanila. Gayunpaman, wala nang maniniwala sa mga salita ni Levi. Natigilan si Levi. Sinubukan niya ang lahat ng posibleng paraan, ngunit wala sa mga ito ang gumana. Paano ko talaga gagamutin si Evie? Biglang nag-message si Troy kay Erudia. Noong una, inakala ni Levi na natagpuan na nila ang Ecclesiastic Order. Ngunit hindi iyon ang kaso. Sa halip, nakita si Troy ng Miracle Doctor sa Erudia. Gayunpaman, ang Miracle Doctor ay palaging nakahiga. Isa lamang siyang ordinaryong mangangalakal sa makamundong mundo. Ngunit nalantad ang pagkakakilanlan ni Miracle Doctor nang sa wakas ay hindi na niya napigilan ang pagpili ng mga halamang sa lugar na pinaghihigpitan ng rank 1 pagkatapos ng solusyon na muling pagbangon. Ang kanyang kakayahan sa pagpapagaling ay umabot na sa antas ng buhay sa mga patay, at agad siyang sumikat. Maaari din niyang pagandahin ang pangangatawan ng isang tao at payagan ang katawan ng tao na sumipsap ng mga katangian na ang enerhiya ay maaaring maging mas mahusay. Maaari pa siyang lumikha ng isang Diyos kung mayroon siyang mga kristal na katangian ng enerhiya. Sa katunayan, nakalikha na siya ng 2 Diyos. Alam ito ng maraming tao sa Erudia. Ang Cardinal Hall ay paulit-ulit na sinubukang gawin ito, ngunit ang kanilang mga pagtatangka ay walang saysay. Ilang sandali lang ay sumikat na ang Miracle Doctor sa buong mundo. Ang kanyang paraan ng paglikha ng isang Diyos ay maaaring maging mas maayos at mas simple kaysa kay Idre at sa iba pa.
Hindi na mailarawan ng mga salita ang kanyang husay sa medisina. Sa katunayan, matagal nang natuklasan ang Miracle Doctor, ngunit may mga taong sadyang nagtakpan ng balita. Hanggang ngayon ay hindi pa siya naririnig ni Troy at ng iba pa. Matapos matanggap ang mensahe ni Troy, nakatanggap din siya ng mensahe mula sa Divine Brigadier. Kinumpirma niya rin ang balita. Nagsimula na ring pagtakpan ng Cardinal Hall ang impormasyon. Ang hitsura ng Miracle Doctor sa Erodia ay hindi nagulat kay Levi. Sa halip, kinilig siya. Ibig sabihin ay mapapagaling ang lason ni Evie. Bumalik tayo sa Erodia ngayon din. Sigaw ni Levi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3,004. Ang kahangahangang Chad. Ang pagbabago na muling pagbabangon ng enerhiya ay naglalabas ng iba pang mga nakatagong katangian at kakayahan sa mga tao na isang pangkaraniwang pangyayari. Pagkatapos ng lahat, madali para sa mga kapangyarihang nagmula sa mga enerhiya na nagpapakita sa isang kapaligiran na may ganoong kalakas na vibes. Sa sandaling ito, maraming tao ang nagtago sa loob ng lungsod. Mukhang alam na nila ang tungkol sa puwersa at ang super spiritual na linya ng Ley bago pa man. Sinasabing hindi lahat ng tao sa Erodia ay humihingi ng kanlungan sa panahon ng bagyong enerhiya na enerhiya. Karamihan sa kanila ay lumipat sa pinakahuling minuto sa shelter pagkatapos ng mahusay na paglipat, habang ang iba ay matigas ang ulo na tumanggi na lumipat doon. Kahit papaano, nakaligtas ang mga naiwan. Siguradong may kakaiba sa mga taong ito. Alam ng ilan sa kanila ang tungkol sa bagyo ng potensyal na enerhiya ng maaga, habang ang iba ay walang takot sa mga epekto nito. Si Chad at ang kanyang pamilya ay kabilang sa mga nanatili. Ipinakita rin nito ang kumpiyansa ng Miracle Doctor na makaligtas sa claustrophobic event nang hindi nasaktan. Ang Holdens ay hindi nakaranas ng radiation o binyag mula sa bagyo na lubhang kainahinala. Mayroong maraming mga pambihirang recluses sa buong mundo ng mortal. Ang isang dakot sa kanila na may mga supernatural na kakayahan ay napagod sa patuloy na alitan at nagpasya na mamuhay ng normal. Hindi nila isisiwalat ang kanilang tunay na pagkakakilanlan maliban kung wala silang pagpipilian. O hindi sinasadyang nalantad nila ang kanilang mga sarili tulad ni Chad. Ang doktor ay nakakita sa isang makamundong buhay sa Chillshire na nagbebenta ng tsaa at ang mga nakapagpapagaling na epekto nito ay nakakuha sa kanya ng isang magandang pangalan sa kapitbahayan. Gayunpaman, malamang na pinigilan niya ang mga tao sa pagkalat ng salita. Kung hindi, ang sabi nito ay nakakaakit ng atensyon ng makapangyarihang puwersa. Samantala, dumating si Zoe at ang kanyang club sa Chillshire matapos nilang marinig ang isang mahimalang manggagamot sa lugar. Habang si Levi ay desperadong naghahanap sa buong mundo para sa isang paraan para ma-neutralize ang lason sa Forlivia, si Zoe ay hindi rin nanatiling walang ginagawa habang siya ay nabaliw upang mahanap si Chad na nasa kanyang tindahan pa rin. Matapos niyang ibunyag ng hindi sinasadya ang kanyang napakahusay na galing sa pagpapagaling at lihim na pagkakakilanlan, ang balita ay kumalat na parang apoy. Maraming tao mula sa iba't ibang antas ng pamumuhay ang pumupunta sa kanya araw-araw. Dahil sa kanyang kaligtasan, nagpadala pa ng Cardinal Hall ng mga gwardya para protektahan siya. Pinahahalagahan nila ang kanyang lumikha ng mga Diyos-Diyosan at nakita nila bilang pag-asa nila para sa kinabukasan ni Erodia. Dahil nahayag sa publiko ang kanyang tunay na katauhan, pinakitunguhan ni Chad ang sino mang lumapit sa kanya. Sa ngayon, nakatagpo na siya ng iba't ibang uri ng karamdaman at wala nang isa ang hindi niya kayang pagalingin. Ang kanyang mga kakayahan sa pagpapagaling ay higit na hindi kapanipaniwala kaysa sa inaakala ng mga tao. Sumama si Zoe sa mahabang pila sa labas ng kanyang tindahan at naghintay ng mahigit 2 oras bago ito ang turn niya. Sino ang susunod na pasyente? Tanong ni Chad nang hindi tumitingin. Siya ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may ordinaryong kilo at hitsura, halos hindi siya mapapansin ng isa sa karamihan. Pinipila ako para sa anak ko, pero wala pa siya. Nagpanik si Zoe sa kanyang pagmamadali upang ipaliwanag ang kalagayan ni Forlivia. Dahil wala ang pasyente, tumabi ka. Maaari kang maghintay doon. Bumalik ka kapag dumating na ang anak mo. Malamig na sagot ni Chad. Walang magawa si Zoe kundi sumunod sa kanya at maghintay sa gilid para dumating si Levi at ang iba pa ayon sa sinabi ni Troy.
Unti-unting napalitan ng pagkamangha ang pagkamangha na naramdaman niya habang pinagmamasdan ang doktor sa trabaho. Bagamat tila walang kabuluhan si Chad, siya ay napakatiis sa paggagamot ng mga may sakit. Kaya niyang pagalingin ang lahat ng uri ng komplikadong karamdaman gamit ang mga pamamaraan na wala sa mundong ito. May nagdala sa kanya ng isang bata na gumala sa restricted area at hindi sinasadyang kumain ng nakal-alasong halaman. Ang pagbabago na muling pagkabuhay ng enerhiya ay nagbunga hindi lamang ng mga mahiwagang halamang gamot kundi pati na rin ng mga lubhang nakakalason na mahalaga. Dati, nakita rin si Levi ng maraming mahiwagang mahalaga ngunit nakakalasing nang tuklasin niya ang mga pinagbabawal sa lugar. Walang gamot sa halamang may lason na kinain ng bata. Gayunpaman, nagkaroon ng lunas si Chad para alisin ang lason sa kanyang batang pasyente. Nabuhayan ng pag-asa si Zoe at ang iba pa habang pinagmamasdan siya. Dahil napagaling ang matinding pagkalason, pinapatigil niya ito na maaari niyang pagalingin si Forlivia. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 305. Hindi ko tratuhin ang iyong anak. Si Chad ay hindi gumamit ng anumang gamot ngunit umasa lamang sa isang pilak na karayom upang alisin ang kontaminado sa katawan ng bata. Hindi naiwasang mapasigaw ang mga tao sa mga kamangha-manghang tanawin. Si Dr. Chad, maaari mo bang pagalingin ang pagkalason na mas matindi kaysa dito? May tanong. Oo, mayroon akong mahiwagang gamot na nag-aalis ng lahat ng lason. Ito ay nakatala sa Poison Handbook. Wow, isang mahiwagang gamot na nag-aalis ng lahat ng lason, may ganyan ba? Hingal na hingal ang iba sa hindi makapaniwala. Patuloy silang nakarinig ng mga alingaw-ngaw tungkol sa isang panlunas sa lahat ng kilalang lason. Nag-usap-usap ito lalo na pagkatapos ng insidente ni Forlivia. Anuman, medyo mahirap paniwalaan pa rin ng mga tao. Ginamo ni Chad ang isang pasyente habang ipinaliwanag niya, nakalimutan mo na ba ang tungkol sa misteryosong lalaki at ang 10 Millennium Snow Lotus noong nakaraang 2 araw? Oo, kung talagang umiiral ang gayong kakilakilabot na bagay, hindi na tayo kailangang mamatay sa mga lason. Hindi ko maisip kung ano ang magagawa ng 10 Millennium Snow Lotus. Idinagdag ng isa pang tao. Umalangaw-ngaw ang mga alingaw-ngaw ng Oz at Oz mula sa karamihan. Pagkatapos ay ngumiti si Chad at sinabing, ang mahiwagang gamot na nasa akin ay doble ng lakas ng 10 Millennium Snow Lotus. Madali nitong mapuksa ang halos anumang lason, kahit na ito ay. Biglang huminto ang doktor sa kalagitnaan ng pangungusap at tila may naalala. Kakaiba ang ekspresyon niya habang bumantong hininga sa loob. Gayunpaman, hindi napansin ng karamihan ang pagbabago sa kanyang pag-uugali. Gulat na gulat pa rin sila nang malaman nilang si Chad ang may-ari ng isang mahiwagang gamot. Mula nang mahulog si Levi sa isang scam, inakala ng lahat na wala ang 10 Millennium Snow Lotus. Ito ay naging totoo. Hindi sila maniniwala kung may nagsabi sa kanila. Lumaki ang paggalang nila sa Miracle Doctor. Samantala, tuwang-tuwa si Zoe na nagbabantang lalabas ng dibdib ang puso niya. Si Dr. Chad ay hindi lamang may hindi kapani-paniwalang kakayahan sa pagpapagaling, ngunit nagmamay-ari siya ng isang mahiwagang gamot na maihahambing sa 10 Millennium Snow Lotus. Kaya niyang tanggalin ang anumang lason sa mundong ito, kahit isang kasing seryoso ng kay Evie. Base sa obserbasyon ko, nakakapagpagaling siya gamit lang ang healing skills niya. Hindi niya kailangan ng anumang mahiwagang gamot. Hindi lang si Zoe ang nasa sabik, ibinahagi rin ng kanyang mga kasama ang kanyang damdamin. Iyan ay kahanga-hanga, sa wakas ay may lunas na kay Evie. Inaasahan ni Troy at ng iba pa ang mahiwagang gamot ay walang malaking halaga. Gayunpaman, alam nilang kayang bayaran ni Levi. Gagawin ng huli ang lahat sa abot ng kanyang makakaya para sa paggamot ng kanyang anak na babae ng doktor. Tumingin si Chad sa tuwang-tuwa na mga tao at tumawa. Huwag mo nang isipin ang pagkuha ng mahiwagang gamot. Iniimbak ko ito para sa sarili ko sa oras ng pangangailangan. Napakahalaga na ibenta. Walang nakakaalam kung nasaan ito sa kabila ng mga tala sa ikalawang volume ng Poison Handbook. Hindi ko akalain na kahit sino sa inyo ang makakakilala nito kahit na nakita ninyo ito. Oo naman. Hindi na namin kailangang gamitin ang maginhawang na iyon hanggat hindi nasa amin ang iyong kakayahan sa pagpapagaling. Sabi ng isang tao. Oo, sino ang nangyari ng Poison Handbook? Idinagdag ng isa pang tao. Nagtawanan ang lahat.
Pagkaraan ng ilang oras, ipinakita ni Chad ang higit pa sa kanyang mga kamangha-manghang kakayahan sa pagpapagaling, na nagudyok sa mga tao na huminga sa paghanga. Maging si Zoe at ang iba pa ay naniwala sa kanya nang walang kamali-mali ngayon. Pagkatapos ng isa pang sandali ay dumating na rin si Levi at ang iba pa. Halos mapaiyak si Zoe nang makita ang asawa. Anong nagtagal sa'yo? Mabilis. Matagal na tayong naghihintay. Nagmamadaling binuhat ni Levi si Forlivia mula sa icebed at sinundan ang asawa. Dumiretso si Zoe kay Chad at sinabing, Doktor. Chad, nasa pila ako kanina. Ang aking anak na babae ay sa wakas ay narito. Sabi mo titingnan mo siya pagdating niya. Anong problema ng anak mo? Dinala ni Levi si Forlivia sa doktor. Ang aking anak na babae ay nalasan ng final malice, isang kombinasyon ng higit sa 80 lakas na lason. Pakiusap, pagalingin mo siya. Gagawin ko ang lahat. Levi Garrison, pasensya na po, hindi ko kayang gamutin ang anak mo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3,006. Hinding-hindi ko tatratuhan ang iyong anak. Dahan-daang itinaas ni Chad ang ulo at sinulyapan ang nag-aalalang si Levi. Natigilan ang lahat sa mga salitang lumabas sa bibig niya. Nanlamig ang ekspresyon ni Levi at Zoe. Akala nila ay may mali sa kanilang pandinig. Natigilan ang iba pang nakatayo. Ito ang unang pagkakataon na may tinanggihan si Chad. Ilang araw na silang nandoon at walang narinig na tinanggihan ni Chad ang sinumang pasyente. Si Chad ay hindi kailanman nagsabi ng hindi sa isang pasyente. Gagawin niya ang kanyang makakaya upang gamutin ang bawat pasyente na humihingi ng kanyang tulong at hindi kailanman tinatanggap ang sinumang nagawa. Gayunpaman, sinabi niya kay Levi na hindi, lahat ng nasa eksena ay hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Hindi nila maintindihan kung bakit tumanggi siyang gamutin si Forlivia. Ito ay hindi makatwiran at walang kahulugan. Si Levi ay lubos na naguguluhan. Bakit hindi niya gamutin ang anak ko? Bakit? Tinanggihan niya ang aking kahilingan pagkatapos lamang ng isang tingin sa aking mukha na para bang ito ay nakaplano. Dahil sa pagkalito, pinagmasdan ni Levi ang mukha ni Chad at sinubukang alalahanin kung nagpakita na ba ang doktor sa kanyang buhay noon. Gayunpaman, kahit anong pilit niyang sirain ang kanyang utak ay wala pa ring laman sa kanyang isipan ang pangalan at mukha ni Chad. Sigurado si Levi na ito nang ilang beses niyang makaharap ang doktor, at hindi pa sila nagkikita noon. Kaya hindi maaaring magkaroon ng sama ng loob sa pagitan nila kung hindi pa sila nagkita noon. Kaya bakit hindi niya gamutin si Forlivia? Natarante si Zoe at ang iba pa. Buong araw nilang hinihintay si Levi para lang tumanggi si Chad na gamutin si Forlivia sa huli. Parehong tanong ang tumatakbo sa kanilang isipan. Nilinggan ni Chad si Zoe at sinabing, kung alam kong asawa ka ni Levi, hindi na sana kita hiniling na pumila. Bumalik kayong lahat, hindi ko gagamutin ang anak mo. Mahigpit na pagtanggi ni Chad kay Zoe at gusto niyang tanungin ang dahilan ng putulin siya ni Chad. Huwag mo nang tanungin ang dahilan ko. Ayaw ko lang tratuhin ang anak mo. Walang kinalaman sa akin ang pagkalason ng iyong anak. Ayan na. Lalong nabigla si Levi at ang iba sa sagot niya dahil naging mabait at palakaibigan si Chad noon pa man. Hindi pa siya naging ganoon katigas at nakakatakot. Nakabara sa lalamunan niya ang sinabi ni Zoe. Kinakain siya ng kawalan ng pag-asa, na naging sanhi ng panginginig ng kanyang buong katawan na hindi niya magawang magsalita. Tanong ni Levi, Doktor. Holden, nagkita na ba tayo dati? Hindi, umiling si Chad. Kung hindi pa tayo nagkita noon ibig sabihin hindi tayo magkakilala at magkatuwid ay walang sama ng loob sa pagitan natin, tama ba ako? Pagpupumilit ni Levi. Oo, walang sama ng loob sa pagitan natin. Tumango si Chad, sang-ayon sa bawas ni Levi. Idiniin ni Levi ang kanyang mga labi sa isang linya. Then, I suppose I don't have any grudge with your friends or family. Wala naman akong ginawang masama sa kanila, di ba? Iniisip ni Levi na maaaring mapinsala niya ang mga kaibigan o pamilya ng doktor. Kung tutuusin, napakaraming tao ang napatay niya para mabilang. Malamig na sagot ni Chad, hindi. Gaya nga ng sinabi ko noon, walang sama ng loob sa pagitan namin o sa pamilya ko o mga kaibigan. Tumigil ka sa pag-iisip ng dahilan ko. Wala tayong koneksyon. Kung ganoon, bakit hindi mo gamutin ang anak ko?
Papayag ako sa kahit anong gusto mo. Kahit anong hiling mo, gagawin ko. Sabihin mo lang, gagawin ko agad, alok ni Levi. Walang kinalaman dyan. Tumigil ka sa pagtatanong sa akin. Hindi ko gagamutin ang anak mo kahit anong mangyari. Humanap ka na lang ng ibang doktor, mariing tanggi ni Chad. Sa kabila ng kanyang matigas na salita, hindi maiwasan ng kanyang mga mata na silipin si Forlivia. Ha, si Levi at ang iba ay mas nalilito ngayon. Bakit hindi niya gamutin si Forlivia? Wala siyang matibay na dahilan. Sobrang nakakalito. Gaya nga ng sinabi ko, huwag ka nang magtanong o mag-isip. Hindi ko gagamutin ang anak mo. Nananatiling pareho ang sagot ko kahit anong sabihin mo. Matatag ako sa desisyon ko kahit patayin mo ako. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3,007. Inisin mo si Levi. Desidido ang tono ni Chad. Walang sino man ang mag-aakalang tatanggi si Chad ng mahigpit kaya hindi siya nag-iwan ng puwang para sa negosasyon. Hindi niya gagamutin si Forlivia hanggat ito ay anak ni Levi. Ang kanyang pagtanggi ay walang awa. Paulit-ulit niyang sinabing hindi niya pakikitunguhan si Forlivia kahit ano pa ang ialok ni Levi. At saka, wala siyang pakialam kung banta o patayin siya ni Levi. Hindi lang siya kumikibo. Nakikita ng lahat na may malubhang hindi magandang nangyayari. Wala siyang pag-aalinlangan na gamutin ang kondisyon ng sinuman, ngunit may problema pagdating sa Forlivia. Alam ni Levi na ang pagtanggi ng doktor ay dahil sa kanya. May ayaw na ipagamot ang anak ko. Parang may pinagkakaabalahan si Chad. I bet may mastermind na humihila ng strings sa likod. Dapat mayroong isang uri ng pagkilos na hinawakan sa ulo ng doktor, na pinipilit na huwag iligtas si Forlivia. Sigurado ako dito. Planado ang lahat. Alam ng mastermind kapag nagpahayag si Chad ng kanyang sarili, pupunta ako sa kanyang pintuan para humiling sa kanya na gamutin si Forlivia. Kaya malamang kanina pa may peka na ang utak na pigilan si Chad sa pagpapagamot sa kanya. Tinitigan ni Levi si Chad na may halong emosyon. Hindi niya inaasahan na magiging ganoon ang mga pangyayari. Kasabay nito, nagsimulang magpanik si Zoe at iba pa. Paano nila palalampasan ang pagkakataon nang sa wakas ay nakahanap na sila ng doktor na makapagliligtas kay Forlivia? Lumuhad sila at nakiusap kay Chad na gamutin si Forlivia. Hindi ako papayag kahit nakaluhod ka. Sinabi ko na sa iyo na hindi ko siya gagamutan. Umalis ka na sa paningin ko. Sigaw ni Chad. Inalok ni Levi, sabihin mo sa akin kung may problema ka, at matutulungan kita. Kung may kailangan kang hanapin, matutulungan din kita dyan. Hindi problema ang pera. Sabihin mo lang kung magkano ang gusto mo. Napagtanto niya na si Chad ay tinatakot o bina-blackmail. Walang pakialam si Levi kung ano ang isyu niya dahil malulutas niya ito kung sasabihin sa kanya ni Chad. Gayunpaman, pinandilatan lang ni Chad si Levi. Ikinalulungkot kong sabihin na wala akong anumang problema, hindi ko gusto ang anumang tulong mo. Ayokong pretuhin ang sino mang may kaugnayan sa iyo, kaya umalis ka na. Ilang beses ko nang sinabi na hindi ko gagamutin ang anak mo kahit anong mangyari. Susunod, please. Nagpatuloy si Chad sa pagkonsulta sa susunod na pasyente at hindi pinansin ang presensya ni Levi. Tahimik na nakatayo doon si Levi at ang iba, ayaw umalis. Inangat ni Chad ang kanyang ulo at tinuya, sigurado akong gagamutin ang anak mo, pero hindi ko gagawin. Nakakabaliw. Ayaw niyang pretuhin si Forlivia at pinahid pa ito sa mukha ni Levi na umamin na kaya niya. Walang sino man ang nag-aalinlangan na kayang gamutin ni Chad ang lason ni Forlivia. Mula sa kanyang reaksyon, naging matatag siya sa hindi pagtrato kay Forlivia. Pinunasan pa niya ang mukha ko sa katotohanang kaya niyang gawin iyon. Kaya, sigurado akong may tao sa likod nito at ayaw ng tao na mapagaling si Forlivia. Pero sino kaya ito? Idre. O baka ito ang mahiwagang organisasyon na sumire sa record ng pagbabago ng dugo? Sa palagay ko ay walang mga dayuhan na nakakaalam tungkol sa pagdating ni Chad sa Erudia. Kaya't maaari bang isang taga-Erudia ang nagtatarget sa akin dahil marami akong na-blackmail na moral? May posibilidad din na kumalat ang balita. Si Idre ay may malawak na network, kaya ito ang unang makakaalam ng mga balitang tulad nito. Ngunit hindi ba ito masyadong mabilis? Kaka-reveal lang ni Chad, tapos may nagplano na ng mga susunod na hakbang. Mahusay. Ito ay mahusay.
Hindi ako susuko kay Chad dahil 90% akong sigurado na kaya niyang gamutin si Forlivia. Sa kabila ng kanyang matalim na ekspresyon, ang galit ay sumabog sa loob ni Levi. Hanggat may pag-asa, nangako siyang hahanap ng lunas para kay Forlivia. Ang pag-asang iyon na hinahanap niya ay nakatayo mismo sa kanyang harapan, ngunit pinilit ng doktor na huwag iligtas si Forlivia. Bakit may magagawa pa ako? Ang kawalan ng kakayahan at kawalan ng pag-asa ay bumabalot sa kanya. Ano ang dapat kong gawin? Hindi ko talaga mapipilit si Chad na gamutin siya. Biglang may naalala si Zoe at nagtanong, Doktor Holden, naiintindihan namin na tumanggi kang gamutin si Forlivia, at ayos lang. Gayunpaman, umaasa akong maaari mong ibenta sa amin ang 10 Millennium Snow Lotus. Papayag kami. Kahit kailan mo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3008. Over My Dead Body. Hindi naman ito binabago ang prinsipyo mo, di ba? Walang humingi sa iyo ng lunas. Nais lang namin ang mahiwagang gamot, anuman ang gastos. Sabihin mo at magbabayad tayo ng naaayon, ani Zoe. Nang marinig iyon, natauhan kaagad si Levi. May mahiwagang gamot na kasing ganda ng 10 Millennium Snow Lotus. Nagdudulot ito sa atin ng malaking pag-asa. Kaagad, nagtanong siya, anong mahiwagang gamot? Maaari mo bang ibenta ito sa akin, Dr. Holden? Handa akong gawin ang lahat para sa iyong kapalit nito. Higit na nakikita si Levi na magbigay ng napakalaking pangako. Batay sa kanyang kasalukuyang husay at kakayahan, wala siyang ibang nagawa kundi ang kunin ang isang bituin mula sa langit. Tama na yan, Holden. Mangyaring ibenta sa amin ang mahiwagang gamot. Sigurado kami na hindi ito labag sa prinsipyo mo, ang iba pa ay tumunog. Natigilan si Chad nang hindi niya inaasahan na maririnig ang sinabi ni Zoe. Gayunpaman, nakapagdesisyon na siya. Imposible yan. Ilang dekada ko nang itinatago ang mahiwagang gamot. Ito ay para sa sarili kong gamit. Hindi ko ito ilalabas para ipakita kahit kanino, lalo pa ibenta kay Levi. Biglang parang may naalala si Chad at idinagdag, hindi ko ibebenta kahit kanino ang mahiwagang gamot. Walang nakakaalam kung nasaan ito. Binabalaan ko kayong huwag maglagay ng mga disenyo. Sobrang determinado niya, lalo na nang marinig niyang binanggit ang pangalan ni Levi. Nakikiusap ako sa iyo, Dr. Holden. Gusto ko talagang iligtas ang anak ko. Sinubukan ko ang lahat ng paraan ngunit walang pakinabang. Please. Ikaw na ang huling strand of hope namin. Natarante si Levi. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo, kahit na ang ibig sabihin nito ay ang pagiging alipin mo. Pangalan lang, at gagawin ko para sa iyo. Kaya ko pang ibigay ang buhay ko para iligtas ang anak ko. Maliit lang siyang bata, hindi ko kayang makitang may hindi magandang mangyayari sa kanya. Si Zoe at Dr. Erebus ay nabigla sa kaibuturan. First time nilang makita si Levi na humihingi ng tulong ng buong time. Talagang bihirang sandali iyon. Ipinakita rin nito na si Levi ay nawawalan ng mga solusyon. Sabihin mo sa akin kung nahaharap ka sa anumang kahirapan. Isinusumpa kong tutulungan kitang lutesin ang mga ito. Alam kong may dahilan ka, pero pakisabi sa akin para magawa ko. Magwala. Napasigaw si Chad sa galit bago natapos ni Levi ang kanyang tanong. Magwala ka, Levi. Hindi ko pagagalinggan ang iyong anak, at hindi rin kita tutulungan kahit anong gawin mo. Kaya, itigil ang pagtatanong at pag-iisip tungkol dito. Mayroon kang dalawang pagpipilian, patayin mo ako ngayon o umalis ka kaagad sa paningin ko. Kung ano man iyon, inuulit ko, hindi ko gagamutan ang anak mo. Napanganga ang lahat sa malaking reaksyon ni Chad. Bakit siya galit na galit? Tila mayroon siyang mapait at malalim na pagkamuhi kay Levi. Kung hindi, hindi magiging walang puso si Chad. Ito ay talagang hindi kapanipaniwala. Dahil doon, si Levi at ang iba pa ay naiwan na walang ibang paraan para hikayatin pa siya, kaya kinailangan nilang umalis. Kung nagpumilit sila, baka mas mapagod si Chad at mapahamak pa ang sarili. Si Levi ay nagsimulang ibalot ang kanyang isip sa sitwasyon. Hindi natitinag ang paninindigan ni Chad. Desidido siyang hindi pagalingin si Evie, anuman ang gawin o iaalok ko. Pero bakit? Nadismaya si Levi dahil wala siyang ideya kung bakit hindi tutulong si Chad para gamutin si Forlivia. Habang nasa isip ang hindi nalutas na tanong na iyon,
pinili nilang umalis pansamantala nang may pag-asang makatuklas ng higit pang mga pahiwatig sa lalong madaling panahon. Kung magkakaroon ako ng pagkakataon na maiahon si Chad sa kaguluhang kinaroroonan niya, sigurado akong gagaling niya si Forlivia sa kanyang pagkalason. Sa sobrang bigat ng puso, kinaladkad ni Levi si Zoe. Pagkaalis ni Levi at ng kanyang mga tauhan, bumalik si Chad sa kanyang normal na sarili at nagpatuloy sa paggamot sa ibang mga pasyente. Walang makakaapekto sa kanya kahit kaunti hanggat hindi nagpapakita si Levi sa kanyang paningin. Samantala, tatlong individual ang tumawa habang sila ay palihim na nanonood sa dilim. Levi, o Levi, mangarap ka. Huwag mo nang isipin ang pagpapagaling sa iyong anak. Imposibleng misyon. Hahaha, bitawan mo na. Hindi siya sasali. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3,900. Gusto siyang iligtas ni Chad. Levi, kamatayan ang naghihintay sa iyong anak dahil walang ibang makakagamot sa kanya ngayon. Sumilay ang mali siya sa mga mata ng tatlong lalaking iyon, na tila may malalim na hinanakit kay Levi. Gaya ng naisip ni Levi, may utak sa likod ng lahat ng ito. May ayaw na mabuhay si Evie, samantalang si Chad ay isang pawn lang sa orchestrated incident na ito. May nakakuha ba ng kanyang kahinaan hanggang sa handa siyang mamatay sa halip na gamutin si Evie? Hindi maisip ni Levi kung sino ang gustong manakit kay Forlivia. Bukod kay Idre at sa talaan ng pagbabago ng dugo, ang iba pang mga male factors ay tila naglaro din. Kahit papaano, walang magagawa si Levi kung tumanggi si Chad na magbago ng isip. Bilang follow-up plan, inutusan niya si Troy na bantayan mabuti si Chad at subukang alamin ang mga taong nakausap niya. Sa puntong ito, ang pagtuklas sa taong kumokontrol sa mga aksyon ni Chad ay susi sa pag-unlock ng buong misteryo at pagligtas kay Forlivia mula sa isang posibleng trahedya. Gayunpaman, kung isasaalang-alang kung gaano katigasan si Chad, alam ni Levi na ang mga pagkakataon ay maliit. Marahil, ang rate ng tagumpay ng pagkuha ng lunas sa pamamagitan ng Chad ay 0. Baka kailangan kong mag-isip ng mawala. Nakakasira ng loob ito. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang mapaghamong gawain para kay Levi. Sa kabila ng natagpuan na niya ang taong makakapagpagaling kay Forlivia, hindi nagpahuli sa kanyang desisyon. Napakasakit para kay Levi na gusto niyang dukutin si Chad at pilitin itong gawin. At muli, alam niya na ang isang padalos-dalos at padalos-dalos na pagkilos mula sa kanyang panig ay haantong sa hindi kanais-nais na mga kahihinatnan. Mas pipiliin ni Chad na gawin ang hindi maiisip. Kung mangyayari iyon, mawawala sa atin ang lahat. Ang mga natamo ay hindi makakabawi sa mga pagkalugi. Kaya naman, hindi nakipagsapalaran si Levi. Pagkaalis ni Levi at ng kanyang mga tauhan, lumipad ang mga mata ni Chad sa direksyon kung saan sila papunta. Isang hindi maarak na emosyon ang bumalot sa kanya habang nagpupumiglas siyang mag-isa sa isang dilema. Levi, wala akong choice. Kahit na kaya kong pagalingin ang anak mo, hindi ko kaya. Paumanhin, ngunit wala akong magagawa tungkol dito. Bilang isang doktor na ang pangunahing tungkulin ay magpagaling ng iba, masakit sa akin kapag napapanood ko lang ang paghihirap ng aking mga pasyente. Pero hindi kita matutulungan kahit anong mangyari. Hindi mo alam kung ano ang dapat kong pagdaanan. Walang kabuluhan kahit na gawin mo dahil hindi ito isang bagay na maaari mong tulong ang lutesin. Wala kang kapangyarihan para gawin iyon. Nabalot si Chad ng dalamhati at kalungkutan. Siya nga pala, Erebus, imbestigahan mo ang mahiwagang gamot ni Chad. Kapag nahanap mo na, magnakaw ka. Bukod sa pag-aayos para sa kanyang mga tauhan na tiktikan si Chad, inutusan din ni Levi si Dr. Erebus na alamin ang higit pang impormasyon tungkol sa mahiwagang gamot. Ang kanyang intensyon ay nakawin ito dahil hindi nila makuha si Chad na ibenta ito sa kanila. Noted. Sa tingin ko ito ay maaaring gumana. Ito ay tiyak na mas promising kaysa sa paghihintay para sa kanya upang may sigawa ang paggamot kay Evie, pagsang-ayon ni Dr. Erebus. Sa mga sumunod na araw, naging abala siya, naghahanap ng impormasyon sa mga pinaghihigpitang lugar sa buong mundo. Bagaman marami siyang natutunan, walang nakitang kapakipakinabang sa kaso ni Forlivia. Dahil walang nag-explore sa restricted area sa Erodia, naisipan ni Levi na subukan ang kanyang kapalaran. Maaaring nakakuha si Chad ng gayong mahalagang gamot mula kay Erodia.
Pagkatapos ng lahat, ito ay isang lugar na biniyayaan ng mayamang tingnan. Para sa lahat ng alam natin, maaari rin itong magkaroon ng mga mahiwagang damo. Sa isiping iyon, iniwan niya ang Forlivia sa ilalim ng pangangalaga ni Zoe at nakipagsapalaran sa Chilshire. Sa Troy at napakaraming mandirigma na nagbabantay sa lugar na ito, sigurado akong walang mangyayari. Total hindi naman ako lalayo. Kung may panganib, babalik ako sa isang iglap. Sa mga bundok sa Chilshire, nakita ni Levi ang isang lugar na pinaghihigpitan sa rank 2, na sinundan ng isa pang lugar na pinaghihigpitan sa rank 1. Nagpasya siyang subukan ang kanyang kapalaran sa una. Matapos ang matagumpay na pagpasok sa rank 2 restricted area, napagtanto niya na ito ay talagang isang piraso ng treasured land. Ang lahat ng mga mahiwagang damo at mahalagang hiyas ay may mataas na kalidad. Sa katunayan, lahat sila ay mas mahusay kaysa sa kung ano ang nakita niya sa ibang mga lugar. Mula noong sinaunang panahon, ang Erudia ay kilalang-kilala sa mayamang yaman nito, na naging dahilan upang mapansin ang marami ang mahahalagang kalakal na ito. Ang muli na muling pagkabuhay ng enerhiya ay nag-ambag sa mas maraming nakikita sa Erudia. Habang dinalugad niya ang rank 2 restricted area, nakarinig siya ng sunod-sunod na tunog ng pakikipaglaban. Kasunod nito ay may tumakas sa direksyon niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3010, nagiging mas malakas na paksayon. Hindi mapakali si Levi sa mga darating hanggat walang patid ang kanyang misyon. Dahil dito, humakbang siya pasulong nang hindi nagbabago ang kanyang ruta. Makalipas ang ilang minuto, 7 tao ang sumuray-suray sa kanya. Sa gitna nila, may 3 binata, 2 dalaga, at 2 matanda sa parehong kasarian. Lahat sila ay nasugatan at natatakpan ng dugo, kahit na sa iba't ibang lawak. Mula noong muling pagkabuhay ng enerhiya, naging karaniwan ng makita ang mga paksayon na nakikipaglaban sa isa't isa hanggang sa kamatayan. Daan-daan ang mamamatay sa paghahanap ng isang kristal na nailalarawan sa enerhiya. Kaya naman, hindi nakakagulat na makita ang mga taong lumalabas sa restricted area para sa mga mahiwagang damo. Sa kabutihang palad, walang malawakang eksplorasyon na kalagayan sa Erudia. Kung tutuusin, walang mga Diyos-Diyosan upang protektahan ang mga tao laban sa mga panganib. Gayunpaman, hindi mapigilan ng maraming puwersa ang kanilang pagnanais na dumaan sa pinaghihigpitang lugar. Kaya naman, patuloy na tumataas ang bilang ng mga kaso ng pagpatay at labanan. Ito ay lalo na maliwanag sa mga nakatagong puwersa, na nagtago sa shelter sa panahon ng mga pagtatayo na muling pagkabuhay ng enerhiya. Ngayon, naakit sila sa labas ng mundo dahil sa mataas na konsentrasyon ng enerhiya. Sa isang sulyap, masasabi ni Levi kung gaano kalakas ang 2 matanda. Ang kanilang husay sa pakikipaglaban ay kapantay ng mga Diyos. Bukod dito, ang mga kabataan ay hindi masyadong masama sa kanilang sarili. Mas makapangyarihan ang grupong nakasunod sa kanila. Sino ang nagsabing walang Diyos sa Erudia? Narito at masdan, maraming nakatagong talento dito. Pagkatapos ng lahat, maraming mga pamamaraan upang magamit sa Erudia gabayan ang mga tao na mas ulit ang kanilang mga katangian ay mayroong enerhiya. Ito ay isang bagay na hindi makakamit ng ibang bansa. Ang mga Diyos ay nalalantad sa higit na mga katangian na kumpara sa iba. Gayunpaman, hindi nito ginagarantiyahan ang isang mataas na lakas ng labanan. Gayunpaman, ito ang pananaw ni Levi, na malinaw na naiiba sa iba, na nagpapakita ng mga Diyos-Diyosan bilang isang bagay na kahanga-hanga at mala-Diyos. Nang makita si Levi na naglalakad sa gitna, nagsimula silang umungol ng galit, "Lumayo ka. Huwag mo kaming harangan. Darn it, baliw ka ba? Magwala ka, bilasan mo at umalis, o harapin ang kamatayan." Sa kanilang hindi makapaniwala, tila nabingi si Levi sa kanilang sinabi at nagpatuloy sa paglalakad ng mahinahon. Dahil dito, bumagal ang grupo ng mga papasok na mandirigma. Boom! 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 Samantala, isang napakalaking dami ng enerhiya ang mabilis na umakyat sa kalangitan nang may lumitaw mula sa likuran ni Levi hanggang sa tambangan ang 7 tumatakas na kaluluwa. Sa tingin mo makakatakas ka? Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Isang nakakatakot na tawa ang sumunod. Sinulyapan ng mga sumalakay si Levi at sinabing, "Salamat sa pagtulong sa akin na harangan sila." Agad,
Pinandilatan ng 7 mandirigma si Levi na may matinding hangarin na pumatay. Nakakuyom ang kanilang mga kamao, kinasusuklaman nila si Levi dahil sa pagiging hadlang na pumihil sa kanila sa pagtakas. Kasalanan niya talaga, B****. Sabi ko magwala ka, bingi ka ba? Tingnan mo ang ginawa mo. Sigaw ng isa sa mga babae, si Brianna. Ang isa pang ginang, si Ophelia, ay nakatitig sa mga punyal kay Levi habang nagbabalistek. Ikaw ang dapat sisihin. D***man ikaw. Ang isa sa mga kabataang lalaki, si Braxton, ay sumigaw sa galit, gusto ko talagang wakasan ang kanyang buhay. Siya ang nagdala nito sa atin. Ngayon, lahat tayo ay kailangang mamatay dito. Samantala, ang iba ay napabuntong hininga sa kawalan ng pag-asa. Halata sa kanila na malapit nang matapos ang kanilang paglalakbay. Gaya ng inaasahan, mas maraming elite ang lumitaw at kinubkob silang lahat, na walang iniwang puwang para sa sino mang makaalis. Ibigay mo ang natitirang 28 piraso ng mga kristal na enerhiya at 13 tangkay ng mahiwagang halamang gamot, at iisipin kong palalayain ka. Napangisi ang pinuno ng Black Sky Union habang ang kanyang mga miyembro ay humahawak ng tawa. Ang kanilang mga titig ay iginuhit sa napakagandang figure ni na Brianna at Ophelia. Tama na yan. Ipasa sa amin ang gusto namin ngayon. Patayin ang mga lalaki at panatilihin ang mga babae. Isang bakas ng kasakiman ang sumilay sa kanilang mga mata. Ikaw. Nang marinig ang mga salitang iyon, napalingon sina Brianna at Ophelia. Pagkatapos ng maraming muling pagbuhay sa enerhiya, maliliit na paksayon ang nagsanib upang makabuo ng mas malalaking koalisyon upang makamit ang win-win situation at mabuhay sa dog-eat-dog world na ito. Sa sandaling na itatag ang isang mas malakas na puwersa, nagsimula silang kumuha ng iba pang mahihina upang magkaroon ng mas mataas na pagkakataon na makakuha ng mas maraming mahiwagang halamang gamot at mga kristal na nagpapabuti sa enerhiya. Hindi mabilang ang bilang ng mga taong nawalan ng buhay sa isang malupit na proseso. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3011. Kasalanan ang lahat ni Levi. Sila ang mga tagapagtaguyod ng Diablo, na pumatay ng marami, some-iron ng maraming paksayon, at nagnakaw ng hindi mabilang na mahiwagang damo. Sa pangkat na iyon, ang lahat ay isang walang awa na magsasaka. Wala silang konsepto ng mga bansa o moral na prinsipyo. Ang tanging motibasyon nila ay mabuhay sa erudiya. Gayunpaman, hindi nila kailanman itinuring ang kanilang sarili bilang mga erudian. Pagkatapos ng lahat, sila ay walang awa na mga magsasaka, hindi katulad ng mga regular na mamamayan. Ito ay isang edad kung saan ang pinakamatibay ay nakaligtas. Ang kanilang kasalukuyang koalisyon ay itinuring na isang bangungot sa iba pang maliliit na paksayon. Walang takot silang sumulong at nilamon ang lahat ng grupong nakatagpo nila hanggang sa puntong nakilala nila ang Black Sky Union. Ang pagiging normal na pamilyar sa kanila ay ang manghuli ng iba o mabiktima. Gayunpaman, ito ang huling kaso para sa kanila nang makilala nila ang Black Sky Union, na buong lakas na sumumpa sa kanila tulad ng isang gutom na hayop, na handang punatin ang biktima nito. Pagkaraan ng 3 araw, ang malakas na koalisyon ay ganap na natalo, at karamihan sa kanila ay namatay. Ang mga mahiwagang halamang gamot at mga kristal na katangian na enerhiya na itinatago ay nakuha din ang lahat. Ang maliit na bilang ng mga nakaligtas ay tumakbo para sa kanilang buhay samantalang ang iba ay tinugis ng kanilang mga kaaway. Ang club ni Brianna ay orihinal na may mga 7 hanggang 80 miyembro, at bawat isa sa kanila ay hindi nakakakuha ng anumang bagay. Matapos dumaan sa sunod-sunod na away at sakuna, 7 na lang ang naiwan sa kanyang club. Gayunpaman, pinalibutan sila ng Black Sky Union sa sandaling iyon, at wala sa kanila ang makakatakas sa paparating na pagsubok. Alam nila kung ano ang kahihinatnan nito. Ang lahat ng mga lalaki ay papatayin, at ang lahat ng mga babae ay mabibihag bilang mga alipin sa seks. Kaya, hindi mahirap maunawaan kung bakit kinasusuklaman ni na Brianna at Ophelia si Levi. Kung hindi dahil sa kanya, ligtas kaming lahat ngayon. Hindi sana nangyari ang pagkubkob na ito. Ano ang kinalaman nito sa akin? Tanong ni Levi na nagtataka. Kung wala ako dito, ganoon pa rin ang ending. Walang sino man sa inyo ang makakatakas. Pagkasabi nito, binigyan sila ni Levi ng 1 beses. Unang-una, lahat ng miyembro mo ay nasugatan,
lalo na ang dalawang mahuhusay na elder. Wala namang magandang maidudulot sa kanila kung tumakas sila sa nakababahalang kalagayan na iyon. Patuloy niya, pangalawa, may truckload sila ng mga elite. Hindi lang mas malakas ang mga bagong tropa kaysa sa inyo, kundi mas marami rin sila sa inyong lahat. Hindi nakakagulat na nahuli ka nila nang wala sa oras. Sa katunayan, kailangan lang nila ng isa pang 3 minuto para maabutin ka kahit wala ako rito. Sumang-ayon ang Black Sky Union at ang kanyang mga tauhan matapos marinig ang maikling pagsusuri ni Levi. Talaga, magaling sinabi. Walang paraan para takasan ninyo itong kapalaran ninyo. Ako, nawalan ng masabi si Brianna. Sa totoo lang, naiintindihan din niya at ng kanyang mga miyembro ang sitwasyon. Total, lahat sila ay pagod na sa puntong iyon at wala nang tibay na lumayo pa. Kaya naman, ilang sandali lang ay naabutan na sila ng kanilang kalaban. Dahil sa pagkadismaya sa sunod-sunod na mga pangyayari, nagpasya silang si Levi na lang ang sisihin. Gayunpaman, wala silang magagawa para baguhin ang kinalabasan ng sitwasyon. Huwag na kayong makipag-away at sumuko na. Hahaha, ang panawagan ng mga miyembro ng Black Sky Union. Nagtanong si Braxton, pakakawalan mo ba kami kung dadalhin namin sa iyo ang lahat ng mahiwagang halamang gamot at mga kristal na naglalaro ng enerhiya? Siyempre hindi, makukuha pa rin namin ang gusto namin pagkatapos mong tapusin. Ngumisi si Black Sky Union. Ikaw, malapit nang sumabog si Braxton sa galit. Humanda ka, peeps, send the guys to H*L, confiscate the magic herbs and bring the 2 sweet ladies home, aniya ng kanilang pinuno. Nang makitang naka-standby ang lahat ng mga elite ng Black Sky Union, walang pagpipilian si Brianna at ang kanyang mga kasama kundi ang lumaban ng buong lakas. Pagkatapos, tumalikod si Levi at naghanda para umalis. Noong una, sumagi sa isip niya na iligtas si Brianna at iba pa dahil sa mga mahiwagang halamang gamot ang pinuntirya nila. Gayunpaman, nagbago ang isip ni Levi sa huli dahil sa kanilang saloobin. Bakit ako kinaladkad dito para maging scapegoat? Nakakatawa sila para sisihin ako. Hindi nasisiyahan, nagpatuloy si Levi sa paghakbang pasulong. Desidido siya na huwag makisali sa walang kwentang laban nila hanggat hindi nila siya pipiliin. Biglang, tinuro ng isang miyembro ng Black Sky Union si Levi at nagtanong, ano ang gagawin natin sa kanya? Tanong pa ba yan? Patayin mo na lang sila. Walang pakialam na sabi ng pinuno. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3012. Umalis nang hindi nagpasalamat. Patayin. Ang lahat ng mga elite ng Black Sky Union ay umawit habang sila ay sumugod papunta sa 7 mandirigma. Tinutukan ng isa sa kanila si Levi at sumigaw, narito na ang iyong wakas. Agad namang namula si Levi. Hindi ko sinasadyang isali ang sarili ko sa mga laban nila, at hindi rin ako nagdeklara ng anumang planong iligtas ang 7 mandirigma. Bakit kailangan nila akong ibilang sa kalokohang ito? Boom! Bigla, ang mga piling tao na gustong salakayin si Levi ay pinalipad sa himpapawid ng isang hindi nakikitang puwersa. Pagkatapos durugan sa 8 puno, ang mga piling tao ay nalaglag sa lupa. Ang iba pang naruroon ay labis na namangha sa nakita. Sa loob ng ilang segundo, ang iba pang mga elite ng Black Sky Union ay naghanda para sa isa pang welga. Pumalakpak, boom! Ang mga elite ay ipinadala lahat sa iba't ibang direksyon. Ito ay isang tanawin na lampas sa ganid na ang lahat, kabilang si Brianna at ang kanyang mga miyembro, ay nanatiling nakaugat sa kanilang mga lugar. Sa isang iglap, ang iilang senior elites ay itinoon ang kanilang mga mata kay Levi. Walang sino man ang umasa ng ganoong kalakas na galaw mula sa huli. Si Brianna at ang kanyang mga kasama ay nakilala kay Levi na hindi makapaniwala, alam nilang minamaliit sila. Patayin mo muna siya. Utos ng pinuno ng Black Sky Union. Sa kanyang panawagan, nagpatupad ang mga elite. Mamatay. Gayunpaman, inilabas sila ni Levi ng suntok sa suntok. Sa isang kisap mata, mayroong mahigit 30 malamig na bangkay na hindi gumagalaw sa lupa. Nakakaloka ito. Ang mga elite ay nabigla sa kanyang kakayahan. Hindi namin akalain na makakatagpo kami ng isang taong may ganoong nakakatakot na kakayahan. Kapantay niya ang mga Diyos-Diyosan. Isa pa, parang hindi lang siya sinuswerte. Talagang nagtataglay siya ng solidong lakas sa pakikipaglaban na kayang harapin ang sinumang Diyos ng mag-isa.
Natigilan ang lahat matapos masaksihan ang lakas ni Levi. Siya ay isang pambihirang hiyas kay Erudia na hindi natin kayang masaktan. Sino ka? Naglakas loob ka bang sabihin sa akin ang iyong pangalan? Tanong ng pinuno ng una na may pag-asang makapaghiganti kay Levi sa hinaharap. Pumunta ka sa H*L. Galit na naglaway si Levi. Halos kaagad, sumabog ang katawan ng pinuno, at tumalsik ang dugo kung saan-saan. Nagulat ang buong grupo. Muling, umatras. Kunin ito bilang isang masamang araw. Naunawaan ng mga nakaligtas na miyembro ng Black Sky Union na walang saysay na hamanin si Levi. Ang isang mas magandang plano ay bumalik sa kanilang punong tanggapan, alisan ng takip ang pagkakakilanlan ni Levi, at bumalik para sa paghihiganti. Sa pag-iisip na iyon, agad silang tumakas. Hindi na nag-abala pa si Levi na habulin sila dahil walang kwenta ang pagpatay sa kanila. Ang mga ito ay walang pinagkaiba sa mga peste o rodent at hindi karapat-dapat sa kanyang oras o kagandahang loob. Kung tutuusin, kailangan ng isa na magkaroon ng matibay na dahilan para patayin siya ni Levi. Dahil dito, ang ginawa niyang pagpapalam sa mga lalaking iyon na malayang makalayo ay tila walang kakaiba sa kanyang sarili. Hindi ito kasiya siya gaya ng pagpatay sa mga Diyos-Diyosan. Ito, nakatitig sa bundok ng mga bangkay, namangha sina Brianna, Ophelia, Braxton, at iba pa nilang barkada. So, naiwasan na ang ating krisis. Napakagaling ng lalaking ito. Sino ang makakaakala na ang isang random na estranghero sa restricted area ay magiging isang nakakatakot na manlalaban? Napakagaan ng loob ng mga mandirigma na isang blessing in disguise na tulungan silang makatakas mula sa masasamang kuko ng Black Sky Union. Bagamat maaari pa rin silang ituloy ng una, ang huli ay kailangang kumuha muna ng mga reinforcement. Noon, matagumpay na sana silang nakatakas. Nagpalitan ng tingin si Brianna sa iba at ngumiti hanggang tenga. Tuwang-tuwa sila na nalutas na ang problemang kinakaharap. Salamat sa Diyos, ligtas kami. Matapos magsenyal sa isa't isa, umikot sila at umalis nang hindi tumitingin kay Levi, at magpasalamat pa. Parang wala man lang naiambag si Levi sa kanilang kaligtasan, at wala silang pag-aalinlangan na umalis sa lugar na iyon ng ganoon. Hoy! Huminto si Levi sa kanyang mga truck at tumawag mula sa Bolt of the Blue. Nang marinig iyon, napalingon ang 7 mandirigma. Anong meron? May iba pa ba? Tanong ni Brianna at Braxton. May nakakalimutan ka ba? Niligtas kita. Matigas si Levi sa pagkuha ng paliwanag mula sa kanila. Sa totoo lang, wala siyang pakialam na makarinig ng isang salita ng pasasalamat mula sa kanilang ngunit ipinakita ang kanilang saloobin nang matanggap ang kanyang tulong. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3013. Hindi nagpapasalamat na ligtas. Hindi nakayanan ni Levi ang mga gawin nila. Sa katunayan, hindi niya nagustuhan ang mga ito sa simula pa lang. Nang makita kung paano nila gustong umalis ng walang salita ng pasasalamat pagkatapos niyang iligtas sila, naisip ni Levi na karapat-dapat siyang paliwanagan. Kahit na mas mababa sa kanyang dignidad ang pag-abala sa kanyang sarili sa mga taong hindi gaanong mahalaga tulad ng mga peste, ito ay ganap na naiibang kaso. Dahil sa kawalang interes nila, yumuko si Levi tungkol sa pag-aayos ng mga bagay-bagay. Ang mga salitang iyon mula sa kanya ay nagpatigil sa kanilang lahat. Tila bigla nilang naalala kung paano pinatay ng lalaki ang lahat ng Black Sky Union para iligtas sila. Siguro dapat nating pasalamatan si Levi. Total, niligtas niya tayo. Ang 2 matatanda sa grupo ay likas na gustong ipakita ang kanilang pasasalamat kay Levi dahil sa tingin nila ay natural lamang na magpasalamat sa kanilang tagapagligtas. Gayunpaman, bago nila ito ginawa, sumabad si Brianna, salamat. Bakit tayo dapat? Sumama si Ophelia. Talaga, kilala ka ba namin? Tiningnan din ni Braxton at ng 2 pang lalaki si Levi na parang ordinaryong pangyayari lang ang ginawa ng lalaki. May bakas pa nga ng pagtataka sa kanilang mga titig dahil hindi nila alam na nagligtas siya sa kanila. Hindi namin alam. Pero niligtas ko kayong lahat kanina sa mga assassin na yon. Ang hindi bababa sa dapat mong gawin ay ipahayag ang iyong pasasalamat. Basic courtesy iyon, sagot ni Levi. Sa sinabi niyang iyon ay napatulala si Brianna at ang iba pa. Ilang sulya pa ang ibinato nila sa mga bangkay sa lupa. Tama yan. Pinatay niya silang lahat.
Kung buhay pa ang mga lalaking iyon mula sa Black Sky Union, imposibleng makatakas kami. Gayunpaman, pinagtibay ni Brianna ang sarili at sinabing, nailigtas tayo. Sa tingin ko ay hindi iyon ang kaso. Sumang-ayon si Ophelia, oo. Paano mo masasabing niligtas mo kami? Naalala ko noong gusto tayong patayin ng Black Sky Union, wala kang pakialam. Gusto mo pang umalis, hindi ba? Nang marinig ang mga babae, agad na nagrally si Braxton at iba pa sa kanila. Ano ang kinalaman niyan sa pagliligtas sa atin? Malinaw na iniligtas mo ang iyong sarili, hindi ba? Tama si Braxton. Halatang hinahabol ka nila. Kaya naman gumanti ka at pinatay mo sila. Wala itong kinalaman sa amin. Malungkot na sinabi ni Levi, pinatay ko sila at iniligtas ang iyong buhay. Kung hindi, lahat kayo ay namatay. Ang weirdo mo. Hindi ba sa pagitan mo at nila? Ano ang kinalaman nito sa atin? Paano mo maituturing ang iyong sarili na aming tagapagligtas? Nagkataon lang na pareho tayo ng kalaban. Pinatay mo ang mga lalaking iyon dahil gusto mong patayin. Gayunpaman, ginagawa mo ang mga bagay na parang may utang na loob kami sa iyo. Ngayon, laking gulat ko sa kawalan ng kahihiyan mo. Hinihiling sa amin na pasalamatan ka noong iniligtas mo lang ang iyong sarili. Sabay tanggi ni Brianna. Nawalan ng masabi si Levi. Mukhang tama ako sa simula. Ang grupong ito ng mga tao ay talagang kasuklam-suklam. Sa paghusga sa kanila malungkot na estado, dapat na ginamit nila ang lahat ng uri ng panlilinlang tulad ng paggawa ng kanilang mga kasamahan bilang kambing para mabuhay. Kumpol ng mga scumbags, hindi ba sila makapagpapakita ng kaunting pagpapahalaga sa kanilang benefactor? Hindi ako makapaniwala na kinakaladkad pa nila ang ibang bagay sa sitwasyon. Ito ay talagang isang karanasan sa pagbubukas ng mata para kay Levi. Walang alinlangan na nakita niya ang lahat ng uri ng walang hiyang mga tao kamakailan. At sa bawat oras na makikilala niya ang isa, ito ay magiging mas mapangahas kaysa sa huli. Walang alinlangan, mayroong lahat ng uri ng tao sa mundong ito. Simula noong nailigtas ko kayo, kailangan niyo akong pasalamatan yan. Ito ay isang hindi sinasabing sinasabi. Si Levi ay nagmumula sa isang malakas na alon ng aura, malamig ang boses niya habang binibigkas ang mga katagang iyon. Siya ay matigas ang tungkol sa ituloy ang bagay hanggang sa pinakadulo. Walang paraan na hahayaan niyang magpahinga ang bagay. Nakikita ko, hindi mo naman ginawa ang lahat ng iyon para marinig lang ang pasasalamat namin, di ba? I bet dapat may ulterior motive ka ha. Nakuha natin ngayon. Habang tinitingnan ni Braxton si Brianna at ang iba pa, nagsimulang maglagay ng ekspresyon ng grupo, na para bang alam nila ang nakatagong kahulugan ng ugali ni Levi. Isang nakamamatay na titig kay Levi, isang malamig na pagngisi ang pinakawalan ni Brianna. Ipinipilit mo na mailigtas mo kami dahil naghihintay ka ng gantimpala, hindi ang aming salitang pagpapahalaga. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3014. Hindi nakita ng babae. Napaka-obvious ng motibo mo. Gusto mong makaramdam kami ng utang na loob at pasasalamat para sa iyo dahil gusto mo ang aming mahiwagang damo. Ngunit higit sa lahat, nakikita mo ang aming kagandahan. Iniligtas mo kami upang mabayaran namin ang iyong kabutihan sa aming mga katawan at magpalipos ng isang gabi sa iyo. Labis na natigilan si Levi. Nakakahanap sila ng mga walang katotohanang dahilan dahil ayaw lang nilang humingi ng tawad. Sinabi ba niyang tinitignan ko ang kagandahan nila? Lahat ng klase ng babae nakita ko. Kung gusto ko, kahit sinong babae kaya ko. Iniligtas ko kayong dalawa dahil sa katawan niyo. Sa totoo lang, hindi ako interesado. Dapat bulag ako kung naa-attract ako sa alinman sa inyo. Mahiya ka, please. Hindi ba masyado kayong confident sa sarili niyo? Ang pagkagalit ay nakasulat sa buong mukha ni Levi. Gayunpaman, sa kanilang pananaw, iyon mismo ang nais niya. Sigurado akong tama ang nakuha natin. Sino ang hindi nakakaalam kung paano gumagana ang utak ng mga lalaki? Nagsuot ka ng akto ng isang knight in shining armor, kaya magpapasalamat kami sa iyong ginawa at magkaroon ng magandang damdamin para sa iyo. Sa madaling salita, umaasa kang mababayaran namin ang utang ng pasasalamat sa aming mga katawan. Hindi mo ba nakita kung ano ang reaksyon ng mga taong iyon mula sa Black Sky Union noong nakita nila tayo kanina? Gusto nila kaming i-pran sa sobrang sama.
Sigurado ako na katulad ka rin nila, maliban sa pagsubok mong magmukhang kalmado sa labas. Aminado kami na kahanga-hanga ka, ngunit nakatingin ka na sa amin noong ipinakita mo ang iyong mga kakayahan. Gusto mong ipaisip sa amin na iniligtas mo kami para makuha mo kaming ialay ang aming mga katawan bilang kabayaran. Ngunit makinig, hindi iyon mangyayari. Hindi namin gagawin yun kahit patayin mo kami. Masyado na kaming nakakita ng mga lalaking katulad mo. Ngayong nalantad ka na namin, magagalit ka ba at may gagawin ka sa amin? Kabuoang kalokohan. Ang kanilang mga pagpapalagay ay nawawala sa kamay. Hindi nila pinahahalagahan ang kanyang pagsisikap at kabaitan, at sa halip, kinulit pa nila si Levi bilang isang pervert. Hindi pa siya nakaimik gaya noon. Buti na lang nailigtas niya sila. Gayunpaman, nakita nila bilang isa sa mga nilalang na naghahanap ng tubo na humihingi ng mga produkto para sa paggawa ng mabubuting gawa. Muling umusbong ang mga salitang sarcasm mula sa grupo habang nakatitig kay Levi. At saka, hiniling ba namin na iligtas mo kami? Nakiusap ba kami na iligtas mo kami? Tama, sinabi ko na ayaw ko ng mabuhay at gusto kong hanapin ang kamatayan. Ano ang kinalaman ng buhay o kamatayan namin sa iyo? Hindi namin hiniling na iligtas mo kami. Walang paraan na magpasalamat kami sa iyo. May choice ka na wag silang patayin. Pero papatayin ka nila. Ha ha ha. Ang kanilang mga salita ay ginawa siyang hindi makapagsalita. Kalimutan na ayaw nilang pasalamatan ako sa pagligtas sa kanila, pero masyado silang sarkastiko sa akin. Si Levi ay nagtatanong kung bakit niya ipinagpalagay na sila ay tinutugis. Para lang silang Black Sky Union, lahat ay pare-parehong masama. Lalo na sa sandaling iyon, mas nakakagalit sila kaysa sa Black Sky Union. Ang mga lalaking iyon mula sa Black Sky Union ay puro gustong pumatay ng mga tao. Ang mga taong iyon sa harap ng mga mata ni Levi ay hindi lamang gustong pumatay ng mga tao ngunit nakakasakit din. So awfully sickening to the core. Ang mga salitang iyon ay higit na nakakatakot kaysa sa isang matalim na talam. Napuno ng galit si Levi. He grimly uttered, ngunit kung hindi ko sila papatayin ngayon, makakaalis ba kayong lahat sa lugar na ito? Sa huli, ako pa rin ang nagligtas sa inyo. Nang marinig ang mga salitang iyon, sumulyap si Braxton kay Levi at dumura. Malamig na sabi ni Ophelia, iyon ay dahil hindi pa tapos ang oras natin. Kahit wala ka, may iba pang darating sa tamang oras para iligtas kami. Puro kapalaran na hindi nila hahanapin ang kalamidad na ito. Para hindi tayo mamamatay sa kamay ng Black Sky Union. Ngumisi si Braxton. Eksakto. Kahit mamatay tayo, hindi tayo mamamatay sa kamay nila. Anyway, bakit sa tingin mo hindi natin matatakasan ang masasamang hawak ng Black Sky Union? Kahit na hindi ka umatake ng mas maaga, makakalabas kami ng ligtas. Walang sapat na kakayahan ang mga taong iyon mula sa Black Sky Union na pigilan tayo. Kahit na hindi mo na magitan at patayin sila, hahampasin din sila ng Diyos hanggang mamatay. O baka mamamatay sila ng bigla ang kamatayan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3015. Ang pagkakataong isuko mo. Napangisi si Brianna habang walang hiyang nagkomento. Oo, ganyan talaga. Kami ay maswerteng nilalang. Hindi tayo mamamatay. Naniniwala akong tuturuan ng Diyos ang mga gustong pumatay sa atin ng leksyon. Napangisi si Levi sa katarantaduhan ng kanyang mga sinasabi. Paano niya nagawang sabihin ang mga ganoong bagay? Dahil lang sa ayaw nilang aminin na nailigtas ko ang buhay nila. Ang kanilang mga salita ay lalong mapangahas. Nagagawa pa nilang magsabi ng mga bagay tulad ng paghampas ng Diyos sa mga lalaking iyon hanggang sa mamatay, ha? Ang kapal ng balat nilang mag-assume. Hindi makapaniwala si Levi. Kung wala akong ginawa ngayon, nakita kaya sila sa mga lalaki ng Black Sky Union? Mga bobo ba sila? Ang pito ba sa kanila ay walang pahiwatig ng kanilang mga kakayahan at ang estado na kanilang kinaroroonan? Akala nila makakalabas sila ng ligtas, talaga. Paano sila kumpiyansa tungkol dito? Biglang yumako pataas ang bibig ni Levi dahil sa isang ideya. Dahil sinabi mong makakatakas ka sa hawak ng Black Sky Union, tingnan ko mismo kung ang kayabangan mo ay makakapantay sa iyong kakayahan. Iyon ang naisip niyang ideya. Hindi na siya nababalisa sa pag-aaral sa restricted area. Ang gusto lang niya ngayon ay makipagtalo sa mga taong iyon.
Nang makitang papalapit sa kanila si Levi, nagsimulang magpanik ang grupo. Anong gusto mo? Nanginginig ang boses ni Brianna. Don't tell me gusto mong patayin kaming lahat. Hindi mo kami kayang salakayin dahil hindi mo lang kami kayang magsalita. Napaatras si Braxton at ang iba pa habang maingat siyang nagbabala. Sa ngayon, lahat sila ay basang-basa sa malamig na pawis. Pagkatapos ng lahat, nasaksihan nila ng kanilang mga mata kung paano namatay ang mga lalaking iyon ng Black Sky Union. Kaya naman, alam nilang magiging madaling gawain kung may intensyon si Levi na patayin sila. Habang nakatutok ang kanyang mga mata sa grupong nasa harapan niya, sinabi ni Levi sa malamig na boses, bibigyan ko kayo ng huling pagkakataon. Humingi ng paumanhin at ipahayag ang iyong pasasalamat, at pakakawalan ko kayong lahat. Gayunpaman, ang grupo ng mga tao ay kasing tigas ng isang mola. Nakangusong sabi ni Brianna, huwag mo nang isipin iyon. Gusto mo humingi ako ng tawad sa iyo sa kama ha? Sa totoo lang, hindi ako makapaniwala na isa kang hamak sa loob. Katulad nito, binato ni Ophelia ng mga punyal si Levi habang tumutunog, tama. Sa tingin mo ba kami ay clueless tungkol sa kung ano ang nasa isip mo? Ang gusto mo lang ay ang aming mga katawan at ang mga mahiwagang halamang ito. Si Levi ay pasulong ng walang banibitawan na salita. Gumagamit ka ba ng dahas? Nanginginig sa takot sina Ophelia at Brianna. Sa kabilang banda, si Braxton at ang iba ay labis na natakot na hindi nila napigil ang magsalita. Walang alinlangan, takot din sila sa kamatayan. Binigyan na kita ng pagkakataon. Ayaw mo ba talaga? Tanong ni Levi. Ayoko. Hindi pwede. Hindi ko ibebenta ang sarili ko. Ang aking kaluluwa ay isang marangal. Mariing tanggi ni Brianna. Ang iba ay nagpakatatag din at sama-samang sumigaw, ayaw namin ng anumang pagkakataon. Sa ngayon, malamang na nakita na nila si Levi. Inakala nilang matagal na siyang kumilos kung gusto niyang patayin silang lahat o ipilit ang sarili sa dalawang babae. Walang paraan na maantala siya hanggang doon. Sige, binigyan ko kayo ng pagkakataon. Tumawa si Levi. Ikaw, anong ibig mong sabihin dyan? Noon lang nila napagtanto na may hindi tama. Tumakbo. Tinangka ng grupo na tumakas mula sa pinangyarihan. Gayunpaman, kinuha ni Levi ang isang lubid na dala ng isa sa mga lalaki mula sa Black Sky Union. Sampal. Ang lubid ay umindayog sa hangin at natamba silang pito sa lupa. Whoosh, whoosh, whoosh. Matapos ang isang maikling away, sila ay nakatali sa mahabang lubad. Pilit na hinayla ni Levi ang lubid at tumalikod sa paglalakad. Anong ginagawa mo? Bitawan mo kami kaagad. Ang iyong pag-uugali ngayon ay hindi isang kabayanihan na gawa. Ang ilan sa kanila ay nagsimulang sumigaw ng atensyon. Tinamaan sila ng gulat. Wala ni isa sa kanila ang may ideya kung ano ang gustong gawin ni Levi sa kanila. Ang tanging nagawa nila sa puntong iyon ay sumigaw ng hysterically. Gayunpaman, matigas pa rin sila tulad ng dati. Walang bakas ng panghihinayang o paghingi ng tawad sa kanila. Napuno lamang sila ng paalala para kay Levi. Sa kabila nito, walang pakialam ang lalaki at hinayla lang sila kasama. Kahit na dumaan siya sa mga malalaking bato o puno at palumpong, hindi niya inabala ang pag-iwas sa mga iyon. Sa halip, kinaladkad niya ang mga ito sa mga hadlang na iyon, iniwan ang malalaking bato na nabasag at ang mga puno ay gumuho. Hindi nagtagal, silang pito ay may mga sugat sa buong katawan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3016. Ibalik sila sa panganib. Habang namamaos ang boses ni Brianna at ng iba pa dahil sa pagsigaw, sa huli ay tumigil na sila sa pagbulyaw kay Levi. Nang maglaon, lahat sila ay nahimate dahil sa mga pinsala. Nagising sila sa isang hindi pamilyar na kapaligiran at napagtantong iniwan sila ng mga subordinate ni Levi sa punong tanggapan ng Black Sky Union. Nang iligtas sila ni Levi mula sa mga asasin ng Union, hindi nila pinahahalagahan ang tulong niya. Kaya naman, nagpasya siyang ibalik ang pito sa Black Sky Union, na muling naglagay sa kanila sa panganib. Dahil sinabi nilang parurusahan ng Diyos ang organisasyon, inaabangan ni Levi ang pagsubok sa kanilang teorya. Kanina, pinahanap niya kay Troy ang base ng Black Sky Union. Nahirapan ang huli na hanapin ang base dahil ito ay nasa kabundukan, isang lugar na pinaghihigpitan sa rank 3. Kanina lang,
Kinaladkad ni Troy si Brianna at ang iba sa Black Sky Union at ibinaba sila doon. Gayunpaman, hindi umalis si Levi, dahil gusto niyang malaman kung makakatakas si Brianna at ang kanyang mga kasama nang walang tulong niya. Well, sinabi nila na hindi sila mamamatay sa base ng Black Sky Union. Ang iba ay darating para iligtas sila kung hindi ko ito pakikialaman. Bukod dito, hahampasin ng Diyos ng kidlat ang mga miyembro ng Black Sky Union pagdating ng panahon. Magpakita man si Levi, naniniwala silang hindi sila kayang patayin ng mga miyembro ng Black Sky Union. Habang si Levi ay nanatiling hindi kumbinsido, pinabalik niya sila upang subukan ang kanilang panukala. Sa sandaling iyon, nakatayo siya sa tuktok ng isang bundok, na tinatanaw ang base. Samantala, ang punong tanggapan ng Black Sky Union ay magulo. Di nagtagal pagkatapos umalis ni Levi si Brianna at ang iba pa, nakabantay ang mga miyembro nito, sa pag-aakalang pinasok ng mga kaaway ang kanilang base. Sa sumunod na sandali, nagulat ang mga miyembro ng Black Sky Union. Sila na, kinikilala ko sila, sila Brianna, Ophelia, Braxton. Kakaiba, hindi ba sila niligtas ng misteryosong lalaki kanina? Bakit niya iginapos at pinabalik? Sandamak na tanong ang umiikot sa kanilang mga ulo. Hindi maintindihan ng mga lalaki ang nangyayari kahit anong pilit nila. Markang paywa, ibinalik sila ng Diyos sa atin bilang regalo. Anyway, dapat marami silang mahahalagang bagay. Aagawin natin lahat. Hehe, sobrang ganda ng dalawang babae, at matagal ko na silang pinagnanasaan. May tatlong gwapo din. Ibalik mo sila. Maaari ko silang pakainin sa aking mga hayop kasama ang dalawang matandang umutot. Una, kinukuha natin ang lahat ng halaga sa kanila. Hahaha. Dahil si Brianna at ang iba ay nasa kanilang lugar, walang dapat ikatakot ang mga miyembro. Ayon sa kanilang intel, ang grupo ng 7 ay mayroong maraming mahiwagang halamang gamot kaysa sa kanilang naiisip. Ramdam ni Brianna at ng iba pa na may tumatapik sa kanilang mga katawan sa kanilang estado ng grogginess. Biglang nagising ang 7. Anong ginagawa mo? Sino ka? Gusto nilang bumangon, ngunit nakagapos ang kanilang mga paa. Isa pa, ang ilan sa kanila ay hindi na nakatatag at nabangga sa isa't isa. Nang magkamalay, laming-galinga sila sa paligid at hindi nagtagal ay napagtanto nilang hindi pamilyar sa kapaligiran at napapaligiran ng maraming tao. Bukod dito, ang ilan sa kanila ay naglaway pa kay Brianna. Nasaan tayo? Sino ka? Takot na tanong ng ilan sa kanila. Sa susunod na sandali, nakilala ni Braxton ang ilan sa kanila at sumigaw, sila ay mula sa Black Sky Union. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3017. May magliligtas ba sa kanila? Ano? Ang Black Sky Union. Isang panginginig ang bumalot sa mga gulugad ng lahat ng makilala nila ang mga taong nakapaligid sa kanila. Isa pa, nakilala na nila ang mga ruffians na nakapaligid kay Brianna ay ang mga nakatakas kanina. Ano ang lugar na ito? Matapos suriin ang lugar, napag-alaman nilang may ilang daang miyembro ng Black Sky Union. Nasa base nila tayo. Bakit ang daming tao? Hindi ka panipaniwala. Hayaan mong sagutin ko ang tanong mo. Nasa headquarters ka ng Black Sky Union. Hinahangaan ko ang tapang mo, pero sarili mong libingan ang hinuhukay mo. Bakit ka bumalik sa hukuman ng kamatayan pagkatapos tumakas? Halos mabaliw si Brianna at ang iba sa kanilang pagtawa. Ano? Nasa headquarters ba talaga tayo ng Black Sky Union? Hindi makapaniwala ang 7. Paano kami nakabalik sa punong tanggapan ng Black Sky Union? Hindi tulad ng nawalan tayo ng malay. Sandali. May biglang naisip kay Levi. Bago sila nawalan ng malay, tinalian sila ng huli ng mga lubad. Naalala ko na ngayon, si Levi yon. Dinala kami ni Levi sa headquarters ng Black Sky Union. Papatayin ko ang pasok na iyon. Sigaw ni Brianna. *8. How dare niya na lokohin tayo? Ang galit ay dumadaloy sa mga ugat ni Braxton. Paano siya naging walang prinsipyo? Arg. Samantala, naalala ng ilan na hindi sila nagpapasalamat ng hiling ni Levi na pasalamatan siya. Walang umanong nagawa si Levi dahil nagawa nilang iligtas ang kanilang sarili. Higit pa rito, inakusahan nila siya ng naghahanap ng mga mensahe. Marahil ay nais ni Levi na makakuha ng kapalit mula sa magandang Brianna at Ophelia.
Isa pa, kinutya nila si Levi dahil sa pagiging busybody nila dahil makakatakas sila sa Black Sky Union mag-isa. Ang ilan ay umabot pa sa pag-aangkin na hahampasin ng Diyos ng Kidlat ang mga miyembro ng Black Sky Union. Sa wakas, napagtanto nilang lahat ng sinasabi nila ay kalokohan. Nasaan na ang Diyos? Hindi siya tumutugon sa atin kapag tayo ay nasa panganib. Sino pa ang darating para iligtas tayo? Dahil hindi tayo mga santo, walang sino man ang magtataya ng kanilang buhay para sa atin. Malinaw na nakita sila kanina dahil tinulungan sila ni Levi. Lahat sila ay patay na wala siya, at ang mga babae ay mapapahiya. Dahil sila ay naging mapagmataas sa loob ng maraming taon, hindi sila magpapasalamat sa tulong ng sinuman. Tsaka akala nila ay nagpakita na sila ng awa kay Levi sa hindi pagpalo sa kanya. Kaya naman, hindi sila nag-atubili na ipahiya si Levi sa mga salita. Matapos mapahiya, gusto ni Levi na tiyakin kung makakatakas sila sa panganib ng walang tulong niya. Nakuha natin ngayon. Sa sandaling iyon, naunawaan ng lahat kung bakit pinabalik sila ni Levi sa punong tungkulin ng Black Sky Union. Gustong subukan ni Levi kung totoo ang sinasabi natin, makakaalis tayo sa Black Sky Union ng mag-isa. Kahit walang magligtas sa atin, hahampasin sila ng Diyos at papatayin ng kidlat. Aba, baka pinagmamasdan tayo ni Levi sa dilim ngayon. Matapos pag-isipang mabuti ang sitwasyon, si Brianna at ang iba pa ay likas na tumangala. Gaya ng inaasahan nila, pinagmamasdan sila ni Levi mula sa itaas. Ngayong nasa headquarters ka na ng Black Sky Union, iniisip ko kung makakatakas ka pa ba. Tingnan natin kung napakaswerte mo na may magliligtas ulit sa iyo. Nagtawanan ang ilang miyembro ng Black Sky Union. Hindi, sino pa ang magliligtas sa kanila? Kanina, maswerte silang nakatagpo ng isang bihasang manlalaban. Gayunpaman, inubos na nila ang kanilang swerte. Karapat-dapat silang harapin ang mga kahihinatnan at sila lamang ang dapat sisihin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 318. Kaya kayong lahat nagsinungaling. Paano natin matrato ang ating tagapagbigay ng ganito? Ang isang salita ng pasasalamat ay hindi masyadong maraming itanong. To top it off, sinisipan namin siya sa pagkakaroon niya ng masamang intensyon at lalo pang nakipagsiksikan sa iba pang isyu. Sa wakas, pinahahalagahan nila siya sa pagliligtas sa kanila. Ngunit huli na, malapit na silang mabaliw sa guilt. Hindi kasalanan ni Levi. Dapat hindi na nila sinabi ang sinabi nila. Paano natin maipagyayabang ang pagtakas nang wala ang tulong niya? Ngayon, ang parehong senaryo ay nangyayari muli. Dapat tayong makaalis sa lugar na ito ng buhay anuman ang mangyari. Sakupin sila. Ang mga lalaki mula sa Black Sky Union ay kumilos at nagsimulang muli ang mga mahiwagang damo. Hindi nagtagal, ang 7 ay nahubaran ng kanilang mga kayamanan. At ngayon, oras na para paghiwalayin sila. Hehe. Sumili ang masasamang ngiti sa mga mukha ng mga lalaki. Natarante si Brianna at ang iba pa, at labis nilang pinagsisihan ang ginawa nila kay Levi. Kung bibigyan sila ng isa pang pagkakataon, tiyak na magpapasalamat sila kay Levi. Hindi, isang simpleng pasasalamat ay hindi makakaputol nito. Sila ay yumoko sa kanya ng 100 beses upang gantihan ang kanyang kabaitan at ipakita ang kanilang pagsisisi. Noon lang, nakita nila ang isang lalaking may magandang katawan, na may taas na 2 metro, na may kasamang 8 mukhang mabangis na lobo. Matapos maapektuhan ang kanilang mga epekto na enerhiya, ang 8 lobo ay naging mas malaki, at naglabas sila ng mas nakakatakot na aura. Ang iilang ito ay mapapabilang sa aking mga sanggol. Isang matipunong lalaki ang tumingin kay Braxton at sa iba pa bago tumawa. Ang pack ng mga lobo na kanyang hawak ay nahuli na ang bango ng dugo, at halos hindi na sila makapaghintay. Ang mga hayop ay nagsimulang umungol sa kanila ng baliw. Iligtas mo kami. Nagkamali tayo. Nagsimulang magpumigla si Braxton at iba pa sa kanila. Gayunpaman, walang kabuluhan na tumawag para sa tulong ngayon. Nanalangin sila para sa isang tao na dumating at iligtas sila, ngunit ito ay imposible. Ang tanging darating para sa kanila ay ang mga gutom, mutated na lobo. Sa sandaling bitawan ng matipunong lalaki ang kanyang pagkakahawak, ang 8 halimaw ay sumugod kay Braxton at sa iba pa. Sa simula, kaya pa nilang magpumiglas.
Maya-maya pa'y maririnig na ang paghihirap nila. Napakalakas ng mga mutated na lobo na iyon. Kahit na si Braxton at ang iba pa ay nasa kanilang mga taluktok, ito ay napakalaki upang harapin ang mga hayop. Hindi nagtagal, nilamon sila ng mga lobo mula ulo hanggang paa, kasama na rin ang kanilang mga buto. Nang masaksihan ni Brianna at Ophelia ang kanilang mga kasama na kinakain ng buhay ng mga lobo, natakot sila hanggang sa mamatay. Nanginginig ng husto ang kanilang mga katawan, at pinagpawisan sila ng malamig. Napaluha ang dalawang babae na lumitaw sa kanilang isipan ang imahe ni Levi. Ano ang mali sa isang paghingi ng tawad at isang salita ng pasasalamat? Kailangan lang ng kaunting lip service. Kahit na gusto talaga kami ni Levi, ano ang pinakamaraming pwedeng mangyari? Napakapangit bang magkaroon ng matalik na relasyon sa isang super fighter? Nang makita nila ang kinahinatnan ng kanilang mga kasama, parehong umiyak ang babae. Atin sila. Naging wild ang Black Sky Union habang pinagmamasdan nila ang dalawang magagandang babae. Binuhat nila sina Brianna at Ophelia at umalis. Ang mga kahihinatnan para sa parehong mga kababaihan ay mas malala kaysa sa para kay Braxton at sa mga lalaki. Kailangan nilang mamatay sa huli, ngunit pagkatapos lamang munang pahirapan sa pisikal at mental. Hindi bababasa, si Braxton at ang iba pang mga lalaki ay namatay ng mabilis. Hindi sila nagdusa ng labis na sakit. Para naman kay Brianna at sa kanyang kasama, sila ay magdurusa ng husto. Buong lakas na nagpupumiglas ang dalawang babae, ngunit walang darating at magliligtas sa kanila. Ang kanilang tagapagligtas ay naging kaaway na nila ngayon. Ha, iniharap mo ang iyong sarili sa amin. Bakit ka nahihirapang lumaban? Ha, tumawa ng malakas ang mga tao mula sa Black Sky Union. Ay nako, nakakuha kami ng napakaraming mahiwagang damo at dalawang magagandang babae din. Nang matapos ang lahat ay umalis na rin si Levi. Kaya, hindi sila sasaktan ng Diyos hanggang sa mamatay. Lahat kayo nagsisinungaling. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3019. Nalantad ang Miracle Doctor. Gustong patunayan ni Levi kung totoo ang sinasabi nila. Iba pala, naririnig niya ang masakit na mga hiyawan mula sa lambak. Naglakad na si Levi. Nagpatuloy siya sa paggalugad sa Rank 1 restricted area at sinubukang hanapin ang kanilang mahiwagang halamang gamot. True enough, nakakita siya ng ilang mahahalagang bagay. Ang oras para sa muling pagbabangon ng enerhiya ay masyadong maikli. Kung hindi, sa pagpapakain ng gayong matinding puwersa, tiyak na lilito ang mahiwagang gamot pagkatapos ng ilang taon. Bulong ni Levi sa sarili. Masyadong maikli ang oras. Totoo na ang mga mahiwagang damo ay nasa lahat ng dako. Gayunpaman, ang mga mahiwagang halamang gamot na maaaring mag-alis ng lason sa Forlivia ay mangangailangan pa rin ng oras upang maipan. Imposibleng gawin ito sa maikling panahon. Nasa tiyan pa rin ang kanyang pag-asa at ang mahiwagang gamot na taglay niya. Gaya ng inaasahan, hindi na mapigil ang balita ng Miracle Doctor ni Erudia. Alam na siya ng mundo. Ang mga pinuno ng bawat bansa ay nakatuon kay Erudia. Hinding nagkaroon ng milagrong doktor sa kanilang bansa. Pagkatapos ng lahat, ang karamihan sa mga sakit ay madaling magamot kapag ang mga pasyente ay nakakuha ng kaunting enerhiya. Mas interesado sila sa kung paano mababago ni Chad ang mga kondisyon ng katawan ng tao at gawing Diyos ang isang tao. Sa ngayon, maraming paraan ng paglikha ng mga Diyos-Diyosan ang natagpuan. Kabilang sa mga ito, ang paraan ng Idre ng Zyperia ay ang pinaka-epektibo sa paglikha ng isang Diyos. Nasa gitna sila ng mass production. Gayunpaman, ang karanasan ay mas mahirap kaysa sa pamamaraan ni Chad. Hanggat may sapat na makita at lakas tao si Chad, ang kanyang pamamaraan ay makakamit ang 100% na antas ng tagumpay. Tiyak, ang ganitong uri ng resulta ay makakaakit ng labis na inggit. Gusto ng lahat iyon. Natural, inaasahan na rin iyon ni Erudia. Siguradong darating ang iba para ligawan si Chad. Napakahirap na mapanatili si Chad. Humingi pa sila ng tulong sa The Cardinal Hall General para protektahan si Chad. Sa ngayon, ang plano ng mga Dragonites at The Cardinal Hall ay hinihiling kay Chad na lumikha ng higit pang mga deity para kay Erudia. Pagkatapos ng mahabang talakayan, pumayag si Chad. Ang mga kandidato para sa paglikha ng Diyos ay marami.
Maliban sa Cardinal Hall, mayroon ding grupo ng mga tao mula sa Carrie Gray Academy. Sina Asher Dragon at Kirin ang naguutos na kandidato. Gayunpaman, upang makalikha ng mga Diyos-Diyosan, mangangailangan ng maraming pagbabago. Isang malaking halaga ng mga mahiwagang halamang gamot at mga kristal na nagbibigay ng enerhiya at kinakailangan. Ang mga mahiwagang halamang gamot ay mapapabuti ang kalagayan ng katawan ng tao habang ang mga kristal na enerhiya ay nagpapanatili ng mataas na antas ng puro potensyal na enerhiya. Walang masyadong stock na natitira kay Erudia. Kinuha nito ang anumang natitira upang lumikha ng dalawang Diyos. Saan nila kukunin ang kanilang mga nakikita sa hinaharap? Levi. Sa isang iglap, naisip ng lahat si Levi. Sa nakaraan, tanging ang mga nakasakay sa moral na mataas na kabayo ang magtutuon ng kanilang paningin sa mga pagsubok ni Levi. Ngayon, kailangan ng lahat ang kanyang mga kahinaan. Mas maganda kung may ibabahagi siya sa kanila. Bakit hindi natin siya puntahan at pag-usapan? Dahil siya ay nasa Erudia, ito ay isang magandang pagkakataon para sa amin. Mabilis. Kababalik lang ni Levi nang lapitan siya ng grupo ng mga lalaki. Ang grupo ay binubuo ng 4 na pinuno ng Dragonites at DJ Leo ng The Cardinal Hall. Naroon din sina Malcolm at Maxwell, ang dalawang deity na nilikha ni Chad kamakailan. Sila ang mga alagad ni DJ Leo. Tinanong ni Levi, ano ang problema? Sagot ni DJ Leo, Crown King, Erudia needs your resources now. Ang Miracle Doctor ay maaaring lumikha ng mga deities, ngunit siya ay kulang sa mga hitsura. Ang 4 na pinuno ng Dragonites ay nagpahayag din ng pagkaapurahan. Ngayon na ang lahat ng mga pangunahing puwersa ay nakikipagkompetensya laban sa isa't isa, hindi may pagtanggol ni Erudia ang sarili kung wala ang presensya ng mga Diyos-Diyosan, lalo pat makipagkompetensya sa kanila. Sa wakas ay nagpakita na ang isang Miracle Doctor, at ayaw nilang palampasin ang pagkakataong iyon. Crown King, alam namin na ang mga resources na iyon ay para sa iyo para maalis ang lason sa Forlivia. Bahagi rin siya ng Cardinal Hall. Ayokong may mangyaring masama sa kanya. Sa ngayon, umaasa lang kami na bibigyan mo kami ng kaunting bahagi para malutas ang aming mga pangangailangan. Tungkol naman sa Miracle Doctor, susubukan naming kumbansihin siyang gamutin si Forlivia. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3020. Hindi gustong magaling si Forlivia. Same time na ipinahayag ni DJ Leo ang kanilang kahilingan. Mabuti, kung kailangan ninyo lahat, ibibigay ko sa inyo, sabi ni Levi. Para sa kanya, wala siyang pakialam kung may resources siya o wala. Bago iyon, walang gamit ang mga ito kay Erudia. Ngayong kailangan na nila ang mga ito, hindi siya nag-isip na magbigay ng ilan sa kanila. Dinala ni Levi ang mga lalaki sa eroplano ng Digital God. Itago ang ilan at ibigay sa kanila ang natitira. Si Levi ay isang mapagbigay na tao, at ibinigay niya ang halos lahat ng mga nakikita ng sasakyang panghimpapawid kay Erudia. Ang lahat ay namangha nang makita ang masaganang yaman. Nang makita sila ni Malcolm at Maxwell ay nagliwanag ang kanilang mga mata. Ang dalawa sa kanila ay nangyayari ng mga pagsubok na iyon ng higit sa sinuman. Kung tutuusin, hindi nila pangwakas na layunin ang maging mga Diyos. Nais lamang nilang sumipsip ng malaking dami ng enerhiya na enerhiya. Maaari silang maging mas malakas. Gayunpaman, upang maging mas malakas, mangangailangan sila ng napakalaking halaga ng mga malakas. Ngayon, ang mga nakikita na kailangan nila ay lumitaw sa harap nila. Naging excited ang dalawang lalaki. Bakit hindi mo sabihin sa amin ang mga sikreto ng mga hinggil upang tayo ay maging makasarili? Mula sa nakikita nila, sinabi ni Levi ang mga lihim ng mga nakikita kay Terendia. Bakit hindi niya masabi sa amin? Lumingon si Levi kina Malcolm at Maxwell. Walang kwenta na sabihin sa inyong lahat yan. Pareho kayong walang karapatan o kakayahan. Haha, nakangiting mapang-asar si Maxwell. Ngumuso si Malcolm at sinabing, kung ayaw mong sabihin, edi wag. Hindi mo kami kailangang bigyan ng anumang dahilan. Silang dalawa ay naging mga Diyosa na. Hanggat ibubunyag ni Levi ang mga lihim ng mga kalikasan, tiyak na makukuha nila ang mga ito. Kung mabawi sila ni Levi, bakit hindi tayo? Ayaw lang niyang sabihin sa kanila, kaya gumawa siya ng dahilan. Kung talagang gusto ni Levi na dalhin sila sa Rank 1 restricted area,
maaari niyang sabihin sa kanila ang mga sikreto ng mga nahuhusay. Anyway, kapag nakuha na nila ang gusto nila, sumugod ang dalawa hanggang kay Chad. Ang oras ay mahalaga. Kapag mayroon silang mga nakikita, agad nilang nais na lumikha ng mga Diyos-Diyosan. Bumalik sa training base ng Idre sa Zyperia. Kakaiba talaga. Akala ko kaya ng miracle doctor ni Erudia na paalisan ang lason para sa anak ni Levi. Tama na. Ano ang laban niya kay Levi? Bakit hindi niya pagalingin si Forlivie? Wala rin namang sama ng loob sa kanya si Levi. Marahil, may ibang taong ayaw na maalis niya ang lason sa Forlivia. Parehong senaryo ito sa talaan ng pagbabago ng dugo. Hindi lang iyon ang naisip ng mga Idre, maging si Hydren ay nagkaroon din ng kanilang hinala. Hindi sila makapaniwala na mayroon ding ibang tao na ayaw hayaang iligtas ni Levi ang kanyang anak. Napakahigpit ng kontrol ng taong iyon sa Miracle Doctor na hindi niya ibibigay kay Levi ang lunas para maalis ang lason. Nang malaman nilang may Miracle Doctor sa Erudia, inisip nilang lahat na maliligtas si Forlivia. Mukhang nag-alala sila ng sobra. May ibang tao na nakatalo sa kanila. Levi, nakikita mo ba na maraming tao ang ayaw na gumaling si Forlivie? Hahaha. Kapag naibigay na niya kay Erudia ang mga nakikita, hindi inaasahan ni Levi na makumbinsi nila si Chad. Alam na hindi niya mababago ang isip ng doktor dahil lang sa may sumubok na kumbansihin siya. Kailangang tapusin ni Levi ang utak sa likod ng bagay na iyon. Sa kabila ng pagpapadala ng isang tao upang tingnan si Chad, wala pa ring mga pahiwatig tungkol sa tao o organisasyon na kumokontrol sa kanya. Wala ring kinaroroonan ng mahiwagang gamot. Nawawalan na ng pasensya si Levi, at nagsimula na siyang tumingin sa ibang direksyon. Susunod, sinadya niyang ipagpatuloy ang paghahanap ng mga mahiwagang halamang gamot habang hinahanap ang ecclesiastic order. Nang gabing iyon, hindi na bumalik si Levi. Samantala, sa pansamantalang training base, si Forlivia ay nakahiga sa ice bed. Sa sandaling iyon, siya ay tinatakan ng yelo. May mga grupo ng mga elite na gwardya sa paligid niya. Hindi pa naibibigay ni Levi si Troy at ang iba pa kay Erudia. Kailangan pa rin niya ang tulong nila para protektahan si Forlivia kapag wala siya. Gayunpaman, noong gabing iyon, mabilis na lumapit sa lugar na iyon ang isang malamultong figure. Maari pa nitong iwasan ang mga elite na gwardya kahit na si Troy at ang kanyang mga kasama ay pawang ka-Diyos. Wala kahit isang gwardya ang nakakita sa figure. So, yun lamang po mga master. Sana patuloy niyo pa rin suportahan ang ating munting channel. At bago ko tapusin ang video ito, pagpasensya niyo na kung minsan mabibitin talaga kayo sa ating uploads. Hindi talaga kasi natin may iwasan yung pagiging busy, no? Na susubukan natin na tuloy-tuloy na yung uploads natin. So, maraming salamat sa pakikinig hanggang sa muli. Bye-bye!